Magdadalawang taon ng kasal ang babaeng si Elena at Khalid. Pero sa tagal na nila ay hindi man lang sila nagkaroon ng anak. Dahil dito, nabawasan ang pagmamahal ng lalaking si Khalid sa babae. Palagi na lang nitong inaaway si Elena. Dahilan para tuluyan ng mawalan ng pagmamahal si Khalid sa babae. Dahil sa pagiging desperada, naisipan ni Elena na lumapit sa isang matandang babae na akala niya'y isang albularyo. Isa pala itong aswang. Mayroong ginawa sa kanya ang matanda. Sa isang himala, nagdalang tao siya. Pero ang kanyang dinadala pala ay anak ng haring aswang. Pero kinilala itong anak ni Khalid at wala itong kaalam-alam. Ano kaya ang magiging papel ng sanggol sa buhay nilang mag-asawa? Ano ang magiging dulot nito sa maraming tao at sa buong baryo? Magdala nga kaya ito ng malas o kapahamakan? O baka ito na rin ang magiging dahilan kung bakit magkakaroon ng kapayapaan? Abangan yan sa nag-iisang channel at tambayan ng lahat. Dito lang sa Ang Mga Kwento ni Kabanong. Ano? Wala pa rin anak tayo. Ako pagod na giling-giling kada gabi. Tapos wala pa rin buo. Ano ba problema, Elena? Bakit ba di tayo magkaanak? Ikaw ba, Baog? Grabe ka naman sa sinasabi mong baog. Hindi ko alam kung bakit. Malusog naman ang katawan ko. Lusog? Katawan mo lusog. Pero ba't di ka makabuo? Pambihira. 2 taon tayo kasal na. Pero hanggang ngayon, ako wala maharap na apo sa akin, mama. Ano ba talaga? Ikaw ba inom gamot para di ka buntis? Ikaw ba ayaw ako maging papa ng anak mo? Ano ba pinagsasabi mo? Umayos ka nga ng iniisip mo. Para kang siraulo eh. Ikaw sabi sa akin totoo. Bakit ikaw di magkaanak? Ikaw ba gusto sa iba lalaki maganak? Hindi ko alam. Bakit ba ang tigas-tigas ng bungo mo? Hindi ka makaintindi. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din, manghihiram ako ng pera pampacheck up ko. Para malaman natin kung ako ba talaga ang may problema o ikaw. Wala ka, Shelby. Kapag ako, alam na ikaw may lalaki iba, di ko alam ano gagawin ko sa'yo. Wala akong lalaki. Ikaw lang naman itong tamang hinala eh. Ano ba, Khalid? Hindi mo na ba ako mahal? Bakit pinaghihinalaan mo na naman ako? Kasi ikaw lagi paganda. Dito ka lang sa bahay. Pero ikaw lagi gamit make-up. Siguro kapag ako wala, ikaw alis bahay. Ay nako, alam mo, hindi ko na kinakaya ang pagiging tamang hinala mo. Kapraningan na yan eh. Palibasa kasi gawain mo. Ano sabi mo? Wala, bingi ka. Oo, ako dati babaero. Pero nang ikaw makilala ko, ako nagbago. Pero ngayon, ako nagbago. Ako naman malas sa'yo. Anak lang gusto ko, di mo mabigay. Bakit ba ako nalang palaging sinisisi mo? Hindi mo ba naiisip na baka ikaw may problema sa ating dalawa? Baka naman kasi ikaw ang baog at hindi ako. Ako baog? Ikaw ba sira ang ulo? Kung ako baog, ako dapat di magkaroon anak sa una. Isip mo gamit mo nga, Elena. Eh may anak ka na pala kasi sa una, pero bakit ka pa umalis doon? Eh di ba anak lang naman ang habol mo? Oo, kailangan ko anak, pero gusto ko lalaki. Babayan ako dun eh, kaya bahala sila. Kaya ikaw, dapat mag-anak ka lalaki, para lalaki magmana lahat yaman ko. Yaman pinagsasasabi nito. May sinasabi ka? Bingi ka talaga kahit na kailan. Sige na. Ako may alam iba paraan. Ano? Ako pwede bayad babae para anakan, para meron tayo anak na. Tayo kikilalanin magulang ng bata. Basta kailangan maayos process mga documents. Nasisiraan ka na ba talaga ng ulo? Napaka-immoral ng iniisip mo. At saka, ayos ka lang. Hindi mo man lang inisip ang mararamdaman ko.
Makikipag-anuhan ka sa ibang babae tapos yung anak nyo, gusto mong ituring kong anak ko rin? Ano ka ba? Kaya nga tawag natin doon legal. Ibig sabihin, tayo magkaroon kasunduan na wala na siya habol sa bata kasi bata anak na natin. Hindi mo naintindihan eh. Siguro wala ka talagang pakialam sa akin. Ay naku, gamit mo nga utak mo. Ikaw naman aking asawa eh. Ako naman wala paki sa iba babae. Gusto ko lang magkaroon anak. Napakamakasarili mo talaga. Ako? Magkasarili? Kapal mukha mo ah. Oo, makasarili ka. Wala ka pang sariling desisyon dahil lagi ka nalang nanghingi ng opinyon sa mama mo sa lahat ng bagay. Mas may say pa nga ang mama mo kaysa sa akin eh. Ang laki-laki mong tao, wala kang bayag. Mama's boy na hindi kayang mabuhay ng walang Ay! Hindi na nakapagpigil pa ang Bombay na si Khalid nang sampalin nito ang babaeng si Elena. Malakas ang pagkakasampal kaya bumalandra ang babae sa kanilang dingding. Nanlilisik ang mga mata ni Khalid sa sobrang galit. Natapakan kasi ni Elena ang pride nito kaya para itong halimaw kung makatingin sa babae. Ikaw wala karapatan salita ng ganyan. Dahil ako palabot sa'yo. Ako buhay sa'yo. Ako lahat gasto sa'yo. Ikaw wala kagawa. Dito ka lang sa bahay. Tapos ako pasalitaan mo ganyan? Kapal mukha mo? Tinulak siya ng malakas ni Khalid. Tumama pa ang braso niya sa kanto ng lamesa. Kaya namilipit siya sa sakit. Pero hindi man lang siya tinulungan ng lalaki. Lumabas lang yun at tuluyan ang nawalan ng pakialam sa kanya. Noon pa man, alam na ni Elena na may pagkamayabang ang asawa niya. Alam din niyang mama's boy ito noong nililigawan siya nito. Pero naniwala siya sa pangako ni Khalid na kapag naikasal na sila, sisimulan ng lalaki na magbago. Ang kaso, iba ang nangyari. Habang tumatagal, mas lalong lumalala ang ugali ng lalaki. Wala naman na siyang magawa. Kahit gusto niyang makipaghiwalay ay hindi siya makawala kaya ang ginagawa na lamang niya ay sinubukan niyang magkaroon ng anak kay Khalid. Kahit na ilang beses na silang nagtatalik pero wala namang nangyayari. Naiiyak na lamang ang babae habang nakaupo sa gilid ng lamesa. Pagtingin niya sa kanyang braso, nakita niya agad na nagkaroon doon ng pasa. Mas lalo lamang siyang naiyak. Hanggang sa ilang araw ang lumipas, tila naging normal na lang ang pananakit sa kanya ng asawang si Khalid. Tuwing magagalit ang lalaki, lagi siya nitong sinasaktan. Dahil nasanay na lang si Elena sa sistema, hinayaan na lamang niyang nagbago na ang kanyang asawa. Tarantado talaga yung asawa mong Bombay no? Physical abuse na yung ginagawa niya sa iyo eh. Gigil na gigil si Benedict. Ang matalik na kaibigan ni Elena mula pa noong mga bata pa sila. Kababata niya ito. Sa lahat ng lalaki sa kanilang baryo, ito lang ang pinaka-pinagkakatiwalaan niya. Minsan, mas nagtitiwala pa siya rito kaysa sa asawa niyang si Khalid. Talaga naman kasing laging nandyan lang ang binata sa tuwing kailangan niya ng kausap. Lagi itong nakikinig sa kanya. Sa lahat ng problema niya sa buhay ay si Benedict ang lagi niyang kakwentuhan. Hindi niya kasi maaasahan si Khalid sa ganoong bagay. Kapag naglalabas siya ng problema sa kanyang asawa, sinasabi lang sa kanya na hayaan na lang. Halika, irereklamo natin yung Bombay na yan. Ang tapang-tapang kapag ikaw ang kaaway eh. Hayaan mo na lang. Anong hayaan? Baliw ka ba? Tingnan mo nga sarili mo oh. Ang dami mo ng pasa. Kahit itago mo, nakikita ko. Ayan oh, sa braso, sa hita, sa tuhod. Namamaga pa yung ibabang labi mo. Diyos ko naman oh. Hanggang kailan ka ba magpapakatangad dyan sa lalaking yan? Kasalanan ko rin naman eh. Hindi ko siya mabigyan ng anak. Hindi mo kasalanan na hindi kayo makabuo. Walang may gusto nun. Kung gusto niya ng anak, hiwalayan ka na niya at maghanap siya ng iba. Hindi yung ganyan. Lagi ka na lang may pasa sa katawan. Nangangayayat ka na rin oh. Hindi ko siya kayang mawala, Benedict. Kaya mo.
Nanghihinayang ka lang sa tagal ng pagsasama nyo. Ayaw ko na lang ng gulo kaya hinahayaan ko na lang siya. Wag lang talagang makakasalubong ka ng landas yung lalaking yan, Elena. Nako, sorry pero masasaktan ko talaga yan. Ikaw ang bahala. Basta ako, wala na lang akong pakialam. Pero maraming salamat kasi nakinig ka pa rin sa akin kahit na paulit-ulit na lang ang sinasabi ko. Malamang, pakikinggan kita. Kaibigan kita eh. Kumalma na lang ang lalaking si Benedict. Umupo ito sa tabi ng babae habang nasa gilid sila ng kalsada. Siya nga pala, birthday ni Ronald. Gusto mo sumama ka? Makalanghap ka naman ng ibang hangin. Puro kahanginan na lang ng asawa mo na alalanghap mo eh. Hindi ko alam. Baka magalit na naman yon kapag wala ako sa bahay. Akong bahala. Ihatid kita mamaya. Bigyan mo naman ng break ang sarili mo. Karapatan mo rin maging masaya, no? Kahit na papano. Ano? Siya lang ang pwedeng umuwi ng lasing? Hindi na nakaimik pa ang babae. Pero ang totoo, nagdadalawang isip siya. Gusto niya rin kasing pumunta. Ang kaso, inaalala lang niya ang galit ng kanyang asawang Bombay. Nababahala siya na baka saktan na naman siya nito. Natapos ang usapan nila ni Benedict at nakauwi na rin ng bahay ang babae. Hapon pa lang naman kaya may oras pa sana siyang makatulog. Ang kaso nga lang, inabutan niya si Khalid na nasa bahay na. Nanonood ng TV at nakakalat ang mga hugasin sa lababo. Napapailing na lang siya. Hindi niya yun pinansin. Diretso na lamang siya sa paghuhugas ng pinggan. Pagkatapos, tumungo na lamang siya sa kanilang silid. Makalat din ang kwarto nila. Ang mga pantalon at brief ay nasa sahig. Kahit na kailan, burara talagang tao si Khalid. Bagay na lalong nakadagdag ng trabaho ng babae sa bahay. Napatingin siya sa gilid kung saan naroon ang bag ni Khalid. Nakita niya kasing merong nakalitaw roon na kakaibang bagay para sa kanya. Tiningnan niya ang isang bagay na hugis bilog. Kasing laki ng puwet ng baso. Kulay pilak at meron itong simbolo na hindi pamilyar sa kanya. Medal? Nang hawakan niya ang medalyon na yon, bigla na lamang siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang sarili. Para siyang nakuryente. Kasabay nito ay ang mga kakaibang senaryo na bigla na lamang lumitaw sa utak niya. Ang senaryo ng karahasan, kamatayan at kaguluhan. Meron din siyang nakitang mga halimaw na kumakain ng tao. Sa halos 5 segundong pangitain, binitiwan niya agad ang medalyon. Sakto namang dumating si Khalid at tinulak siya palayo roon. Ikaw, pakialamero! Bakit mo gagalaw gamit ko, ha? Isasarado ko lang naman yung bag mo kasi nakabukas. Anong pinagsasabi mo? Kinuha ng lalaki ang bag at inilagay sa ilalim ng kama. Tumingin yun ng masama sa kanya at saka lumabas na rin ng bahay. Habang si Elena na natiling nakaupo sa sahig, napapaisip kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng nakita niya. May koneksyon kaya ito sa mga panaginip ko noon? Mga bandang gabi, umalis uli ng bahay ang kanyang asawa. Dahilan para magkaroon siya ng pagkakataon na makaalis. Nagbihis siya ng maayos. Buo na ang kanyang loob. Wala na siyang pakialam kung anong mangyari pagbalik niya. Basta ang mahalaga na lamang sa kanya ay makapunta sa kaarawan ng isa rin niyang kaibigan. Oh, buti naman sasama ka na. Ang boring sa bahay eh. At saka, may gusto rin kasi akong itanong sa'yo. Naglakad na silang dalawa patungo sa kabilang barangay. Doon kasi nakatira ang kanilang kaibigan na si Ronald. Wala nang katao-tao sa daan dahil 9:00 na rin ang gabi noon. Oh, ano bang itatanong mo? Huwag lang mata, tanga ako ron eh. Benedict, naniniwala ka ba sa panaginip at pangitain? Ano bang klaseng panaginip o pangitain? Yung parang may mangyayaring masama? Kung mangyayari ba sa totoong buhay? Sabi kasi nila, kabaliktaran daw nun ang mangyayari sa realidad. Naalala mo yung nanaginip ako dati na mananalo si Papa sa sabong? Kabaliktaran ang nangyari. Natalo lahat ng pera niya.
At doon na nagkandaletse-letse buhay namin. Oy, bakit? Ano bang eksaktong nakita mo sa panaginip? Wala naman. Hindi naman sobrang mahalaga. Curious lang naman ako. Hindi na lamang niya sinabi sa binata ang nangyari tungkol sa medalyon. Hindi niya rin naman kasi alam kung paniniwala ito sa kanya. At saka palagay niya, hindi yun ang tamang oras para pag-usapan ang ganoong klase ng bagay. Bumuntong hininga na lamang ang dalaga at saka ito noon na lamang ang atensyon sa paglalakad. Sa gitna ng kanilang pagtahak, bigla na lamang silang nakaramdam na parabang merong sumusunod sa kanila. Naririnig nila ang mga kaluskos sa gilid ng kalsada. Pakiramdam ng dalawa ay nanggagaling yun sa likuran ng mga halaman. Naririnig mo ba yun? Parang may nasunod sa atin. Oo, naririnig ko. Kaya dumikit ka lang sa akin. Nang lumalakas na ng lumalakas sa mga kaluskos, dinampot na ni Benedict ang malaking bato sa gilid. Sige, sumunod ka pa! Ibabato ko to sa pagmumukha mo, siraulo ka! Dahil sa bantang yon ng binata, hindi na nila narinig pa ang mga kaluskos. Parang natakot na rin ito sa binata. Sinamantala naman nila ang pagkakataon para makaalis kaagad. Nakahinga lamang sila ng maluwag nang marating na rin nila ang kabilang barangay. Bungad lang naman ang bahay ni Ronald, kaya pagdating nila, rektang kasiyahan agad ang dinatnan nila. Maraming alak ang nakahanda sa gabing yon. Sa unang pagkakataon, uminom ng alak si Elena. Sobrang saya ng babae. Pakiramdam niya ay naging dalaga siya ulit. Ang tagal na kasi niyang hindi nararanasang makarating na mga okasyon. Palagi na lang kasi siyang nasa bahay. Makalipas lang ang halos 2 oras, tinamaan na rin si Elena. Saktong patapos na rin naman ang kasiyahan nila dahil nag-uwian na rin ang iba. Ano? Ihatid ko na kayong dalawa kasi baka hindi kayo sa bahay umuwi. Baka sa bahay na walang kusina. Ha? Anong pinagsasabi mo? Ano pa? Di motel. Siraulo ka ba? Pwede rin naman. Doon na lang tayo umuwi, Benedict. Wala naman akong sariling bahay eh. O di ba? Gusto rin ni kumare? Siraulo, kasal ka na no? Baka mamaya magka-issue pa. Nagsimula na lamang silang maglakad. Wala na silang masakyan na tricycle dahil alanganing oras na rin nun. Sa kalasingan, nakalimutan na rin ni Elena at Benedict ang tungkol sa sumusunod sa kanilang dalawa. Habang naglalakad sa kalsada, maingay lamang ang tatlo. Para silang mga batang makukulit. Pangit ang tama sa kanila ng alak dahil kung kailan wala sa katinuan, saka pa sila naging madaldal. Alam mo, Elena, kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng ibang lalaki, yung matino. Sa ibang sabi, si Benedict ang piliin mo. Pwede rin naman. Pero magsuntukan muna kayo ng asawa ko. Wala naman palaging Bombay na yun eh. Ha? Napatigil silang tatlo nang may marinig silang parang may umaangil na hayop. Kahit medyo lasing, alam nilang hindi lang basta aso ang kanilang narinig. Napalingon sila sa paligid, patingin-tingin sa kung saan-saan. Pero nang wala silang makita, bigla na lamang silang nagtawanan. Siguro utot lang ni Ronald ang narinig natin. Grabe namang utot ko yun. Parang may galit. Oo, sobrang baho ng utot mo eh. Mas mabaho pa sa imbornal. Nagpatuloy ang kanilang paglalakad. Wala namang nangyaring masama sa kanila. Nakarating sila ng barangay nila Elena. Pero ang hindi nila alam, meron na palang nakamasid sa kanila noong sandaling yon. Wala silang kamalay-malay. Doon ka na lang muna sa amin matulog, pre. Iatid lang natin tong si Elena. Wala namang problema sa akin, pre. Alam ko namang gusto mo akong makatabi. Sus, mangihipo ka lang ng pututoy eh. Habang nagkakabiruan ang dalawang lalaki, malayo pa lang ay natanong na ni Elena ang kanyang asawang si Khalid na nasa loob ng bakuran nila.
nakatanaw na yon sa kanya. Ramdam na agad niya ang umaapaw na galit nito. Nang makalapit na sila, agad na umarangkada ang Bombay. Wala kaya! Ako maghapon naningil utang. Ikaw pala lasing-lasing lang. At kasama mo pa mga lalaki. Malandi ka talaga. Di ka pa paalam sa akin. Ano gusto mo? Landiin dalawa lalaki na yan? Ano nangyari? Masarap ba pag dalawa lalaki? Ano? Galit na galit ang lalaki. Nakasarado na ang kamao nito. Kung wala nga lang si Benedict at Ronald nung mga sandaling yon, ay baka sinuntok na nito si Elena. O ikaw, magdaan-daan ka sa pananalita mo ah. Bulol ka pero matabil ang dila mo ah. Ano ba gawa niyo asawa ko, ha? Mga wala kayo iya. May asawa ang tao. Hoy, si Raulo ka ba? Wala kaming ginawa sa kanya. Sumama lang siya kasi birthday nitong si Ronald. Nag-inom lang kami at inatid namin siya para makauwi ng ligtas. Kasi alam namin na wala kang kwenta eh. Kaya di mo ito mayahatid o masusundo man lang. Kaya ikaw ha? Manahimik ka. Huwag kang malisyoso. Kung makapagsalita ka, akala mo naalagaan mo itong kaibigan ko? Sinasaktan mo nga to eh. Gusto mo ikaw ang saktan ko ngayon ha? Oo pre. Tama na. Maniningil pa yan bukas eh. Huwag mo lumpuin. Wala kaming ginawa. Nag-inom lang. Naisip ko lang lumabas naman dito sa bahay para makapagsaya naman ako bago man lang ako saktan uli. Sabihin mo, ikaw naglandi sa iba lalaki kasi ikaw di na masaya? Sana nga. Kaya kong maglandi sa iba kasi hindi na ako masaya eh. Pero hindi ko kaya. Kahit napakagago mong asawa, nagtiis ako sa'yo. Uy, drama ka naman. Basok na dito. Dito tayo sa loob mag-usap dalawa. Ako, landiin mo. Huwag sila. Abat tarantado at bastos naman pala talaga to eh. Uy, pre! Hindi na nakapagpigil pa si Benedict. Sinuntok na nito si Khalid. Kahit na higit na mas matangkad ang Bombay at may kalakihan ng katawan, bumulagta ito sa suntok ng binatang si Benedict. Papalagpasan na si Khalid, pero hindi ito nakatayo nang sipain ulit ng binata. Sumubsob ang Bombay sa halamanan. Mahilo-hilo itong tumayo. Malaman lamang ko lang na sinasaktan mo ulit tong kaibigan ko ha. Hindi lang yan ang mapapala mo. Baka sa susunod, ikaw na mismong gumamit ang binebenta mong wheelchair. Tahimik lang ang babaeng si Elena noon. Hindi niya alam ang gagawin niya. Masyado na kasi siyang napapagod sa mga nangyayari. Ayaw pa sanang iwan ng dalawang binata si Elena ron, pero kinailangan na ring umalis ng dalawa dahil nakakabulabog na sila. Pagpasok pa lang ng babaeng si Elena, isang malakas na sampal na agad ang kanyang natanggap. Parang nawala ang tama ng alak ng maalugang utak niya dahil doon. Pero umupo lang siya sa tapat ng lamesa na parang walang nangyari. Manhid na kasi ang mukha niya. Sanay na ang kanyang katawan sa pananakit ni Khalid. Ikaw wala ka kwenta. Ikaw pa marunong landi-landi. Bahala ka sa gusto mong isipin. Wala ko nilandi. Sinungaling! Ikaw pa magsabi totoo. Hindi! Kung hindi ka naman pala maniniwala, bakit mo pa ako kinakausap? Alam mo, sana nga malandi na lang ako eh. Para pwede kong landiin si Benedict. Kasi alam mo, walang-wala ka sa kanya. May pera ka lang konti. Pero pagdating sa pagiging responsable at pagiging makatao, walang-wala ka. Manahimik! Isa na namang malakas na sampal ang natanggap ng babae. Pero sa halip na maiyak, tumawa na lang ng tumawa si Elena. Para bang isang malaking katatawanan na lang sa kanya ang ugali ng kanyang asawa. Basura ka lang na napulot ko. Kaya ikaw ayos. Para ikaw may silbi sa akin. Sige lang, saktan mo lang ako. Kapag ako napuno sa'yo, ipapaalala ko sa'yo na dayuhan ka lang sa bansang ito. Na lahat ng nasa paligid mo rito, mga Pilipino na pwede ko makakampi kapag nagsumbong ako sa kanila. Tila kinabahan ng lalaking si Khalid sa sinabi ni Elena. Lumabas na lang ito ng bahay at naiwan na namang mag-isa ang babae.
Humarap na lamang siya sa salamin at saka napangiti ng papilit. Kinakarma na ba ako sa buhay dahil mas pinili ko siya kaysa sa pamilya ko? Umiling-iling si Elena at nagtungo na lamang sa sala. Sa sofa na lamang siya natulog. Kinabukasan, kahit na masakit pa ang ulo at ang mukha, nilinis niya ang buong bahay. Pagkatapos, babiyahe siya patungong bayan para mamili ng karneng gagawin nilang imbak. Paglabas niya, kinuha niya ang payong sa gilid. Napansin niya kasing makulimlim ang ulap. Anumang oras ay maaaring bumagsak ang malakas na ulan. Papunta na siya ng terminal nang makasabay niya si Benedict na parang kagigising lang. O Elena, Benedict, ang aga mo yata. pupuntahan talaga kasi kita eh. Gusto ko sanang humingi ng paumanhin kagabi. Pero hindi ko talaga pinagsisihan yung ginawa ko. Sira ulo asawa mo eh. Ayos lang yun, wala namang problema. Dapat pa nga ako magpasalamat sa iyo eh. Isang ka ba pupunta? Gusto mo bang samahan na kita? Mukhang mamamalengke ka yata ah. Oo, mamamalengke ako. Himulang nag-iwan ng pera yung asawa kong bumpay na siraulo eh. Pero wag na, ako na lang. Ayaw ka rin naman na magkaroon pa tayo ng issue. Iniisip ko lang ang image mo, no? Kaya ko naman. Sigurado ka ba? Oo naman. O sige na, lalakad na ako. Kumuwi na lamang si Elena. Naglakad na siya patungo sa terminal. Pero bago siya makasakay ng tricycle, naramdaman niyang tila merong nakamasid sa kanya. Pero wala naman siyang nakitang kahina-hinala sa paligid. Hindi na lamang niya yun pinansin. Iniisip na lang niya na baka epekto lang yun ng mga nangyayari sa buhay niya. Mga ilang sandali lang ay nakarating na rin siya sa bayan. Papasok na lamang siya sa palengke nang biglang may sumalubong sa kanyang matanda. Puti na ang buhok nito pero may kalakasan pa naman. Nakangiti ito sa kanya na parang matagal na silang magkakilala. Iha! Bakit po? Ano pong kailangan nyo? Pwede ka bang makausap sandali, Elena? Bakit niyo po ako kilala? Nagkakilala na ba tayo dati? Nakikita ko sa iyong mga mata ang pagkatao mo. May kakayahan akong malaman ang pinagdaraanan mo sa pamamagitan lang ng tingin. Medyo nahiwagaan si Elena sa mga sandaling yon, pero hindi niya maintindihan kung bakit parang magaan ang kalooban niya sa matanda. Tawagin mo na lang akong Aling Romanya. Ano po bang kailangan nyo? Wala naman akong kailangan sa iyo, pero meron akong may tutulong sa problema mo. Hindi kayo magkaanak ng asawa mo? Paano niyo po nalaman yan? Sino po ba talaga kayo? Kagaya ng sinabi ko kanina, kaya kong basahin ang pinagdaraanan mo sa pamamagitan lang ng iyong mga tingin. Kailangan ko na pong mamili. Pasensya na po. Matutulungan kitang magkaanak, Iha. Napatigil si Elena sa kanyang paglalakad at muling humarap. Nang marinig niya yon, ay tila ba merong pag-asa ang naramdaman niya sa kanyang kalooban. Lumapit siya sa matanda. Tumingin-tingin muna sa paligid bago sumagot. Sinasabi niyo po bang makakaanak ako kapag tinulungan niyo ako? Ganun na nga, Iha. Ganun na nga. Paano po? Ano pong pwede kong gawin? Kailangan ko po kasi magkaanak para hindi ako iwan ng asawa ko. Madali lang ang solusyon dyan, Iha. Pero ito ang tanong ko sa iyo. Kaya mo bang magtiwala sa akin? Ano po ba kayo? Doktor po ba kayo? Hindi ako doktor, pero isa akong mahusay na albularyo, Iha. May mga alam akong ritual at pwede mong inumin para tulungan ka ng magkaanak. Hindi po ba ako mapapahamak dyan? Hindi. Safe na safe ito, Iha. Gusto mo pang malaman kung paano? Sumama ka sa akin. Dadaling kita sa pwesto ko. Nung mga sandaling yon, hindi na napigilan ni Elena na patusin ang sinasabi ng matandang babae. Marahil dahil sa pagiging inspirado niya, hindi na niya naisip kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya. Kaunting lakad lang, nakarating na rin sila sa isang iskinita na medyo masikip. Sa dulo nito ay naroon ang parang barong-barong na bahay.
Pinagtagpi-tagping yero lang ang nagsisilbing dingding. Pasensya ka na, Iha. Ganito lang kasi ang bahay ko. Ayos lang naman. Hindi naman po ako maarting tao eh. Pinaupo siya ng matandang si Romanya sa gilid. Meron agad itong inilabas na isang botelya. May laman itong kulay puting likido na malapot. Pinakita pa nito kay Elena ang bote na yon. Marami na ang sumubok nito. At lahat sila, matapos lang nilang makipagtalik sa mga asawa nila, nagkaroon na rin sila ng anak. Pero, para mas maging mabisa ito, kailangan ko rin munang magsagawa ng ritual. Gusto mo bang simulan na natin? Teka po, paano naman po ang bayad nito? Wala po akong dalang pera na sobra. Hindi naman problema sa akin yan. Donation lang naman ang kailangan ko. Pero dahil wala ka naman dala ngayon, ayos lang din naman. Saka mo na lang ako bigyan kapag nakita tayo ulit. Sigurado po ba kayo? Hindi pa kayo malulugi? Hindi naman siguro. Kasi pakiramdam ko ito naman talaga ang utos ng Diyos sa akin. Napalunok ng laway ang babaeng si Elena. Nag-aalangan siya nung mga sandaling yun. Pero kapag naiisip niyang magkakaanak na siya, nagsasarado na ang kanyang utak. Bumubukas lamang ito sa kaisipan na kapag nagkaanak na siya, magbabago na ang trato ni Khalid sa kanya. Pinutulan ni Elena ang inaalok na matandang babae. Mga ilang sandali lang ay inihiga na rin siya sa ibabaw ng lamesa. Inutusan siyang pumikit. Hindi nagtagal, narinig na lang niyang tila nagriritual na si Aling Romanya. Halos 1 oras din yun. Muntika na ngang makatulog si Elena sa sobrang tagal. Nang matapos, tinapik na siya na matanda sa balikat. Bumangon siya at binigay na sa kanya ang botelya na may laman sa loob na kulay puti. Inumin mo yan, Iha. Ubusin mo. Ang likidong yan ay may kakayahang maghilom ng mga depresya natin sa matres o sa iba pang parte ng ating pagkababae. Ininom ni Elena ang likidong yun. Wala naman itong lasa at wala rin namang amoy. Parang wala lang ding nangyari. Normal pa rin ang pakiramdam niya. Pag uwi mo, kailangan makipagtali ka kagad sa asawa mo. Siguradong makalipas lang ang ilang araw, malalaman mong buntis ka na. Sa hindi malamang dahilan, may kung anong saya at pagkasabik ang naramdaman ni Elena. Naiisip pa lang niya na magluluwal siya ng bata, sobrang saya na ng kanyang kalooban. Pagkatapos niya roon, ay agad na siyang bumalik sa palengke. Masigla ang dalaga. Masaya siyang namalengke at hanggang sa makauwi na siya sa kanila, dala-dala niya pa rin ang kaligayahan na yon. Mabilis na lumipas sa mga oras at sumapit na rin ang gabi. Tapos na rin makapagluto ng pagkain ng babae. Kaya naman inihanda na niya ang kanyang alindog. Pagpasok ng Bombay sa sala, sinalubong na niya ito kaagad. Nakasuot siya ng manipis at pang-sexy. Ang barumbadong Bombay ay agad na bumigay sa babaeng si Elena. Noong gabing yon, merong nangyari sa kanilang dalawa. Natupad ang plano ni Elena. Natapos ang digmaan sa ibabaw ng kama nang may ngiti sa kanyang mukha. Kakaiba ang gabing yon para sa kanya dahil walang nangyaring sakitan. Mula nang mangyari yon, nagbilang na ng araw ang babae. 1 buwan at kalahati ang makalipas, nalaman nga nilang buntis na siya. Tuwang-tuwa si Khalid, para itong nanalo sa loto. Mas lalo pa itong natuwa nang makalipas na ang 6 na buwan. Dito na nila nalaman na lalaki ang magiging anak nila. Ang dating barumbado na si Khalid, naging maalaga bigla kay Elena. Naging malambing at hindi na ito nananakit kahit na kailan. Masaya si Elena dahil tila bumalik na ang dati nilang samahan. Mahal ko, ako singil lang utang ha. Ikaw dito muna. Huwag ka muna masyado galaw-galaw. Ako bahala mamaya. O sige, mag-iingat ka. Napangiti na lamang ang babae nang tingnan niyang papaalis ang kanyang asawa. Pero nawala ang ngiti niya
nang makita na naman niya sa labas ng kanilang bakuran ang matandang lalaki. Ilang araw na kasi niyang nakikitang pabalik-balik yun. At kapag nasa bakuran naman siya, nakatingin sa tiyan niya ang matanda at sabay mapapailing. Medyo kinakabahan na si Elena ng mga sandaling yon dahil pakiramdam niya, inaaswang siya kahit natirik ang araw. Dahil buntis, ang dami-dami na niyang naiisip. Isa na nga rito ay ang tungkol sa mga aswang. Dahil hindi na siya komportable, tinawag niya si Benedict at pinapunta sa kanilang bahay. Agad namang nakarating ang lalaki dahil wala naman ang Bombay roon. Oh, bakit? Anong problema? Nakita mo ba yung matanda kanina sa labas? Yung nakatayo sa gilid? Oo, yun nga. Ay, nawala na. Nakita ko yun. Sino ba yun? Hindi ko nga rin alam eh. Nung nakaraan ko pa siya nakikita ditong pabalik-balik, iniisip ko nga na baka aswang siya. Hindi naman siguro. Maliwanag pa eh. Pero para makasigurado tayo, aalamin ko kung sino yung matandang yon. Sige, maraming salamat ha. Nakahinga na ng maluwag ang babae. Napaplos na lamang siya sa kanyang tiyan. Napangiti siya dahil naramdaman niyang gumagalaw ang kanyang anak sa loob. Pero nawala agad ang kanyang ngiti nang may maalala siya. Walang iba kundi ang kanyang panaginip. Nanaginip kasi siya noong nakaraan na kinuha raw ng mga halimaw ang kanyang anak. Napapailing na lamang siya. Iniisip na lang niya na kabaliktaran ang mangyayari gaya ng sinasabi ni Benedict sa kanya. Ilang buwan pa ang nakalipas, tuluyan na ngang naisilang ng babae ang kanyang anak. Sobrang saya nila ni Khalid nung araw na yon at parabang wala nang mahihiling pa si Elena sa buhay niya. Naging mabilis sa mga pangyayari. 6 na buwan agad ang sanggol. Habang ang Bombay ay abalang-abala sa paghahanap buhay, nasa bahay lang din naman si Elena para alagaan ang bata. Habang pinapatulog ni Elena ang kanilang anak, biglang dumating ang kanyang kaibigan na si Benedict. Kasama nito si Ronald. Oh, napadaan kayo. Kasi alam na namin kung sino yung matandang pinapatanong mo sa amin. Diyos ko, mag-iisang taon na yun eh. Talagang hindi niyo tinigilan? Tinigilan ko na. Pero kasi kaninang tanghali nakita namin ni Ronald. At ito palang si Ronald kilala niya yung matandang yon. Elena, hindi aswang si Mang Tolits. Isa siyang albularyo na kakilala ng tiyahin ko. Magaling na albularyo yun sa amin. Albularyo? Bakit ganun siya makatingin sa tiyan ko noon? Di ba kapag daw ganun ng isang tao aswang daw? Baka naman kasi may ibang dahilan. Huwag ka mag-alala, Elena. Kapag nakausap ko si Tia, ipapatanong ko kung bakit niya tinitingnan ng tiyan mo. Sige, maraming salamat talaga. Pero Elena, wala ka bang ibang nararamdaman dito sa bahay niyo nung nagbubuntis ka? Yung totoo? Ay wag. Yung kasinungalingan ang gusto namin. Hindi, joke lang. Nung 6 na buwan ng tiyan ko, may mga nararamdaman ako sa palibot ng bahay namin. Nung una akala ko'y guni-guni ko lang, pero paulit-ulit na nangyayari yon. Isang beses nga, may mga nakita kong anino sa labas. Parang mga anino sila ng mga lalaki. Hindi ko alam kung aswang sila o ano, pero wala naman silang ginagawa masama sa akin. Parang nakabantay lang sila. O kaya parang nakatayo lang talaga. Nako, siguro dapat itanong ko rin yan kay Mang Tolits. Baka kailangan mo ng pabinyagan ng anak mo. Baka nilalapitan na yan ng masasamang elemento ha. Baka nga siguro. Dahil sa suwestyon ni Benedict, 1 buwan makalipas, pinabinyagan nga ng mag-asawang Khalid at Elena ang sanggol. Dahil dito, inakala nilang hindi na nga dadalawin ng kung ano-anong elemento ang anak nilang si Gigi. Isang gabi, nasa sala ang babaeng si Elena para sana magwalis lang. Nasa gilid naman ng kanyang anak na nasa kuna. Habang abala siya sa pagwawalis, nakita niyang biglang nakatayo ng maayos ang bata. Natutuwa siya dahil iniisip niya na baka maagang matutong maglakad ang kanyang anak. Pero nagtaka siya nang makita niyang nakatingin ang kanyang anak sa labas. Hindi niya tuloy maiwasang tumingin din doon. Pagsipat niya sa kanilang bakuran,
nakita niyang parang may nakatayong lalaki sa labas. Hindi isa, kundi 4 na lalaking nakasuot ng kulay itim. At sa hindi malamang dahilan, hindi niya maaninag ang mga mukha ng mga yon. Kinuha niya ang kanyang anak at saka pumasok sa silid nila ni Khalid. Nasa kasagsagan na ng tulog ang lalaki pero kailangan niya itong gisingin. Uy, Khalid, gising. Gising ka muna. Oh, ano ba problema? Ako pagod. Ako babahinga. Gising-gising ka pa. May mga lalaki sa labas, sa bakuran. Hindi ko sila kilala. Sa pag-aakala ni Khalid na baka yun nga ang mga pinagkakautangan niya, dali-dali siyang napabangon. May kinuha itong itak sa ilalim ng kama at sabay silang lumabas ni Elena. Pagpunta nila sa sala, wala naman silang nakitang kung ano roon. Ako ba loko mo? Wala naman eh. Nakita ko talaga kanina, nandiyan sila sa bakuran. Elena, ikaw ba praning? Wala naman eh. Pambihira oh. Ako babahinga na. Ikaw din pahinga na. Kung ano-ano kikita mo eh. Patulugin mo na Gigi natin. Sige na. Napabuntong hininga na lamang si Elena ng mga sandaling yon. Lumabas pa siya ng bakuran para lang tingnan kung nasaan na ang mga lalaki. Pero naglaho na talaga ang mga yon. Sa mga sumunod pang araw, hindi na mapakali ang kalooban ni Elena. Naisipan na niyang ipabantay muna ang anak niya sa 2 binatang si Benedict at Ronald. Total, ninong naman ang 2 ito ng bata. Pinuntahan niya ang tirahan ni Aling Romanya sa bayan. Pero sa kasamaang palad, wala na roon na matanda. Ang sabi ng mga taga roon, hindi naman pala talaga taga roon na matanda. Ni wala ngang nakakakilala rito kahit na isa. Paano ko malalaman kung aswang ang mga yon o hindi? Kainis naman oh. Dismayadong sumakay na lamang ng tricycle si Elena. At habang nasa biyahe, bigla niyang naalala ang mga kakaibang katangian na tinataglay ng anak nilang si Gigi. Unang-una narito ay ang minsang pagtingin ng bata sa labas ng bakuran. Ang paggising nito sa madaling araw tapos tumatawa ng tumatawa. Para bang may naglalaro sa bata. At higit sa lahat ay ang nakikita niyang parang balahibo sa likuran ng kanyang anak na wala naman yon nung ipinanganak niya. Hapon na nang makauwi siya, tulog ang bata, habang ang 2 lalaki ay nakaupo lamang sa labas. Oh, buti naman nakabalik ka na kagad. Baka mamaya maabutan pa kami ng asawa mong ditong tulig. Nakatulog yung bata dahil sa napakaganda kong boses. Kinantahan ko na kinantahan eh. Maraming salamat talaga. Pasensya na sa abala. Wala yun, no ka ba? Naanak namin yung anak mo, no? Para saan pang tumayo kaming pangalawang magulang ni Gigi. O paano? Alis na kami ha? Ay, siya nga pala. Nag-text sa akin si Tia. Magkikita pala sila mamaya ni Mang Tolit sa bahay. Baka makausap ko rin siya. Itatanong ko yung mga gusto mong ipatanong. Sige, maraming salamat ulit. Napangiti na lamang si Elena sa 2. Makalipas ang ilang oras, nag-aasikaso na si Elena sa pagluluto ng magiging hapunan nila ni Khalid. Nang matapos na niya ito, nagulat siya nang biglang dumating ang lalaki. Natataranta ito. Oh, bakit ka ba natataranta? Ano ba nangyari? Kailangan natin alis. Yung mga pinagkautangan ko, galit na sila. Sabi wala pa ako mabayad kasi wala pa ako sigiliba eh. Naku, puntahan nila ako. Dala sila baril. Kailangan na natin alis. Si Gigi, bitbit mo. Sakay tayo motor ngayon. Dali! Diyos ko naman, ano na naman pinasok mo, Khalid? Huwag ka na dami sabi. Kailangan na natin alis dito. Kahit na naguguluhan pa rin si Elena, kinuha na lang niya ang kanilang anak. Wala silang sinayang na pagkakataon. Sumakay agad sila ng motorsiklo ng Bombay. Nang nasa kalsada na sila, sakto naman na nakita sila ng mga kalalakiang nakasakay sa itim na sasakyan. Hinabol sila ng mga yon. Pinagbababaril sila. Hindi man sila natamaan, sumimplang ang kanilang sinasakyan. Mabuti na lamang talagang nayakap ni Elena ang kanilang anak. Hindi yun nabagok, pero gumulong sila ng halos 3 metro. Nakaiga lang sa simento ang mag-asawa. Hindi makatayo si Elena dahil sa sakit ng katawan.
habang si Khalid naman may sugat din kaya di makabangon. Lalo silang kinabahan na makitang huminto na ang humahabol sa kanila. Lumabas ang mga yun na may mga baril. Wag, parang awa nyo na. Wag kami patay. Ako naman babayad sa inyo. Kailangan ko lang sigil mga bahudang ko. Wag ganyan. Kalma, kalma lang. Kahit na anong pagmamakaawa ni Khalid, mukhang walang balak na makinig sa kanya ang mga yon. Tinutukan na sila ng baril. Yun na sana ang katapusan ni Khalid nang biglang matigilan ng mga armadong lalaki. Nakarinig sila ng parang tumatakbo sa kagubatan. Maya-maya lang lumabas na ang mga aswang mula sa dilim. Piniglala pa ang mga lalaking armado. Kahit nakabaril ay walang nagawa mga yon. Sa bilis ng pangyayari ay agad na nagkandamatay ang mga lalaki. Nanlalaki ang mga mata ng mag-asawa. Nakita ni Elena na ang mga lalaking yon ay ang mga lalaking nakaitim na nakikita niya sa bakuran. Sa puntong ito, malinaw na sa kanya ang mukha ng mga yon. Mga mukhang halimaw. Nakakasigurado siya na ang mga nilalang na yon ay ang mga tinatawag na aswang. Pero sa mga sandaling ito, ang mas ikinabigla ng mag-asawang Elena at Khalid ay ang pagtayo ng anak nilang si Gigi. Marami itong naglakad sa mga nilalang, ni hindi man lang natakot ang bata. Anak, huwag kang lumapit sa kanila. Anak! Anak natin! Baka kunin! Nang nasa harapan na ng bata ang mga aswang, bigla na lamang lumuhod ang mga aswang at nagbigay galang sa sanggol. Narinig pa nilang mag-asawa na tumawa ang batang si Gigi. Mga ilang sandali lang, umalis na rin ang mga aswang. Gumapang na lamang ang kanilang anak patungo sa kanila. Maya-maya pa, pinilit ni Khalid na makatayo. Naitayo na rin ito ang motorsiklo niya. Tinulungan itong makabangon si Elena. Nang bitbit na nila ang batang si Gigi, sandali pa nilang nilingon ang mga bangkay ng mga armado. Parang babaliktad ng sikmura ni Elena habang tinitingnan ng kalunos-lunos na sinapit ang mga yon. Tayo na alis dito, dali! Pinarurot na ni Khalid ang kanyang motor. Nakabalik sila ng kanilang bahay na walang nakakaalam sa nangyari. Masakit pa rin ang katawan ni Elena, pero nakakatayo na rin ito. Sadyang nahihirapan lang gumalaw. Kasalanan mo ito. Kung hindi ka umutang sa kanila ng ganun kalaki, walang ganito. Ang utang ko sa kanila, ang gamit ko sa pagpapautang sa iba. Di ko naman waldas pera sa walang kwenta. Kaya huwag ka maingay dyan. Pero inilagay mo pa rin ang buhay ng mag-ina mo sa peligro. Nakita mo naman ang nangyari. Munti ka na kami. Tapos ngayon, pinatayo yung mga lalaking yon. Paano kung may makaalam na nandun tayo? Paano kung tayo ang pagbintangan na pumatay sa kanila? Nag-iisip ka ba? Ang mahalaga, wala na sisingil sa akin. Wala na peligro. Wala naman nakakaalam kaya ligtas tayo. At di naman tayo patay sa kanila, yung mga halimaw. Ano tawag dun? Aswang? Sila ang patay sa kanila. Teka, saan ba galing mga aswang na yun? Bakit ito anak natin di tagod sa kanila? Bakit sila luhod? Hindi ko alam. Bakit ako tinatanong mo? Basta, wala na tayo problema. Basta huwag ka lang ingay sa nangyari. Hindi na lamang nagsalita pa ang babaeng si Elena. Napatingin na lamang siya sa kanilang anak na nasa kuna. Napaisip din si Elena kung bakit hindi sinaktan ng mga aswang ang bata. Sa halip, lumuhod pa ang mga yon sa sanggol. Sa isip-isip ni Elena, may kakaiba nga talaga sa kanyang anak. Kaya naisipan niya na ipatingin na ito sa albularyo. Kinabukasan, umalis na naman ang bahay si Khalid. Natakot ito dahil biglang kumalat sa buong barangay ang nangyari. Usap-usapan ng mga bangkay ng mga armadong lalaki na natagpuan sa daan. Ang hinala ng iba, may mga kinalaman sa iligal na droga ang mga yon. Pero alam ni Elena ang tunay na nangyari kaya maging siya ay kinakabahan din. Wala talagang bayag yung asawa mo kahit kailan no? Kung kailan kailangan mo siya, saka naman siya mawawala ngayon. Maniningil lang siya. Kailangan niya magtrabaho. Pinagtatanggol mo pa. Huwag ka na nga magbulag-bulagan. Dumalo na naman ang dalawang binata sa kanyang bahay. Hindi na napigilan ni Elena ang sarili at pinaalam na rin niya ang tungkol sa mga nangyari. Di totoo ngang may aswang. Teka, seryoso ba yung sinabi mong
pinatay ng mga aswang yung mga armado? Bakit naman? Hindi ko rin alam eh. Tapos hindi nila sinaktan si Gigi? Lumuhod pa sa harapan ng bata? Ang tanong diyan, si Gigi ba ang niluhuran o si Elena? Bakit ako? Pwede rin kasing anggulo na may nakakagusto sa yung aswang. Posible naman. Nagtindigan ang balahibo ni Elena sa ideyang yon. Mas lalo siyang kinabahan. Anong nangyari sa pag-uusap niyo ng albularyo, Ronald? Hindi niya sinasabi sa akin eh. Ang sabi niya, ngayong araw pupuntahan ka niya. Gusto kanyang makausap ng personal. Sakto. May mga gusto rin kasi ako malaman eh. Sinamahan ng dalawang binata ang babaeng si Elena sa bahay noong hapon na yon. Hanggang sa sumapit na nga ang kinahapunan, dumating na matandang lalaking albularyo, si Mang Tolits. Nakita nila yon sa tapat ng bahay. Agad naman itong nilapitan ni Ronald para papasukin. Paglapit pa lang ng albularyo, umiyak na kagad ang bata na nasa kuna. Nilapitan naman yon ni Elena para patahanin. Tumahan naman ito, pero nakatingin ito kay Mang Tolits. Mang Tolits, siya yung sinasabi ko sa inyo. Kilala ko siya. Kilala niyo ako? Ikaw ang babaeng lumapit kay Romanya, ang peking albularyo. Kilala niyo siya? At anong sinabi niyo? Peking albularyo? Kilala ko si Romanya. Alam mo kung bakit? Dahil ang matandang yon ay isang aswang. Isa siya sa mga matagal ko nang hinahanap. Nang marinig yun ni Elena, ay bigla na lamang nanlamig ang kanyang magkabilang palad. Nanginig ang kanyang mga kamay. Hindi mo alam ala? Kaya naniwala ka sa kanya na sa pamamagitan ng ininom mo ay magkakaanak kayo ng asawa mo. Pero alam mo kung ano talaga ang totoo, iha? Totoo na alin? Ang ininom mo ay hindi para magkaroon kayo ng anak, kundi para ilagay sa iyo ang anak ng hari ng mga aswang. Sandali. Ano bang sinasabi nyo? Ipaliwanag nyo nga ng maayos para naman naiintindihan ni Elena. Ang mga aswang ay naghahanap ng isang babae na may problema sa pagkakaroon ng anak. Yun ay para mabuo ang prinsipe ng mga aswang. Ang pinainom sa iyo ay isang likido na may halo ng dugo ng hari ng mga aswang. Kailangan nila ng sinapupunan ng isang tao. Dahil ang aswang na may kalahating tao ay may tuturing na pinakamalakas na uri ng aswang. At ang mas masaklap pa, anak pa ng hari ng mga aswang ang ipinadala at isinilang mo. Isa lang ang ibig nitong sabihin. Hindi mo anak ang sanggol na yan sa asawa mo. Yan ay anak mo sa hari ng mga aswang. Hindi totoo yan. Hindi totoo ang mga sinasabi mo. Baka ikaw ang aswang. Ang dahilan kung bakit minamanmanan kita noon ay dahil inaalam ko kung may mangyayaring masama sa'yo. Hindi kasi biro na dalhin mo ang isang sanggol na aswang. Kadalasan, namamatay ang ina. Pero kakaiba ka dahil kinaya mo hanggang 9 na buwan. Ayoko na marinig ang mga sinasabi niyo. Naiintindihan ko kung hindi ka maniniwala sa akin. Alam kong masakit itong tanggapin. Pero iha, ito talaga ang totoo. Isang araw o gabi, darating ang mga aswang dito para sunduin ang batang yan. Kapag kapilugan na ng buwan, babalikan nila ang anak mo at wala kang magagawa roon. Siya ang prinsipe ng mga aswang. Isa siyang aswang. Kailangan niyang mawala sa mundong ito dahil kung hindi, darating ang araw na maghahasik lang din siya ng lagim. Nilapitan ni Elena ang kanyang anak. Bubuhati na sana niya ang bata nang makita niyang tila dumadami ang buhok sa bandang likuran nito. Humaba rin ang kuko ng bata ng 1 pulgada. At ang mga mata ng bata ay parang namumula. Iyak lang yun ng iyak. Nakatingin pa rin sa albularyo. Mang Tolits, seryoso ba kayo? Tingnan niyo kasi yung bata kawawa naman. Nandito ako hindi para manggulo. Wala akong intensyon na gumawa-gawa lang ng kwento. Nandito ako para tulungan kayo. Kung hindi natin gagawin ang tama, may mga buhay na mawawala. Ang mga aswang ay gumagawa na ng paraan para maghari na naman sa sanlibutan. At ikaw, Elena,
Nasa mga kamay mo ang susi na kapayapaan. Kung papayagan mo kong gawin ang tama, walang mapapahamak. Iiling-iling ang babae. Hindi nito kayang isipin na sasaktan ng matandang albularyo ang kanyang anak. At mas lalong hindi niya kayang isipin na totoong aswang ang bata. Bibigyan kita ng isang araw para makapag-isip. Bukas ng gabi sa parehong oras, babalikan kita. Teka, wala na bang ibang paraan? Wala na. Ang taging paraan lang para mapigilan ang mga hakbang na ginagawa nila ay Hindi ako papayag. Umalis ka na. Umalis ka na rito bago pa ako tumawag ng pulis at ipadampot kita. Iha, pag-isipan mo ng mabuti ang sinasabi ko sa iyo. Hindi tayo magkalaban. Ang tunay na kalaban ay malapit nang dumating sa balyong ito. Malapit na. Ngumiti ng mapait na matandang lalaki. Tinapik nito sa balikat ang dalawang binata at saka naglakad na rin palabas ng bakuran. Napaupo na lamang sa sahig ang babae. Hindi niya inakala na ganun ang kanyang malalaman. Kahit kasi may hinala siyang may kakaiba sa bata, hindi pumasok sa isipan niya na aswang ito. Elena, pag-isipan mo na maigi. Naniniwala rin ba kayo na aswang ang anak ko? Ayaw ko itong sabihin pero kilala talaga si Mang Tolits na kumakalaban sa mga aswang sa amin. Alam nyo, wala pa siyang sinabi na hindi talaga lihitimo. Kaya hindi ko masasabing nagsisinungaling siya eh. Alam niya sinasabi niya. Kung aswang ang anak ko, bakit hindi niya kayo sinasaktan? Niyakap na lamang ni Benedict ang babae nang tuluyan na itong maiyak. Pero napakalasang dalawa nang biglang dumating ang Bombay na si Khalid. Nanlaki ang mga mata nito sa nakita niya. Uy, mali ang iniisip mo ah. Ano ibig sabihin nito? Ako ba loloko nyo? Bakit kayo yakap ha? Kayo ba siraulo? Ha? Dito pa talaga sa bahay ko? Niyakap ko lang siya para... Siraulo ka! Bigla na lamang lumapit ang lalaking si Khalid kay Benedict. Walang ano-ano'y sinuntok nito ang binata sa muka. Hindi pa ito nakontento. Nang bumalandra si Benedict, ay sinundan ito ng maraming tadyak ang lalaki. Walang palag si Benedict. Buti na lang ay umawat na ang binatang si Ronald sa kanila. Bakit ka ba nananakit? Wala namang ginagawang masama si Benedict eh. Mahiya ka nga. Isa ka ba? Ikaw landi ka talaga. May asawa ka na, may anak ka na, pero landi pa rin ikaw sa ibang lalaki. Ikaw mahiya. Hindi ako. Hindi ako naglalandi. Si Benedict lang naman kasi ang laging nandyan para sa akin. Ikaw, lagi kang wala. Lagi ka pang nananakit. Ni hindi man lang ako nakaramdam ng halaga sa'yo. May relasyon talaga kayong dalawa ha? Malandi ka ha? Nakatikim na naman ng malakas na sampal si Elena mula sa kanyang asawa. Agad na nanggigil ang binatang si Benedict nung mga sandaling yon. Nasa aktong lulusob na sana si Benedict, pero naggulat na lang silang lahat nang makitang tumalo ng sanggol patungo sa kinaroroonan ni Khalid. Kinagat ng bata ang binti ng Bombay. Sa lalim ng kagat ay tumagas agad ang dugo. Nanlalaki ang mga mata ng Bombay nang makita nitong kulay pula ang mata ng bata. Mahahaba na rin ang kuko nito at nangingitim ang labi. Rico, sakit-sakit naman! Chichi! Napanganga na lamang ang dalawang binata. Kahit si Elena ay hindi rin makapaniwala. Sa puntong ito, tila unti-unti na siyang naniniwala na totoo nga ang sinasabi ng matandang albularyo. Totoong ang kanyang anak ay anak nga talaga ng aswang, ang hari ng mga aswang. Kakagatin pa sana ng bata sa binti si Khalid nang biglang sipain nito ng Bombay. Tumalsik ang sanggol sa gilid at gumapang patungo sa likod ng bahay. Hindi na nagawa pang habulin ni Elena yon. Napako na ito sa kinatatayuan niya at hindi alam ang gagawin. Ano? Bakit? Bakit alimawalag natin? Ano gawa mo sa kanya? Bakit niya ako kagat? Sakit! Pre, tulungan natin. Baka umaubusan pa ng dugo ang Bombay na yan eh. Pasalamat ka, marunong pa kaming maawa, hinayu pa ka. Inalalayan nila si Khalid na makatayo. Umalis ang mga yon para itakbo ang lalaki sa ospital. Si Elena naman natulala na lamang sa gilid. Hindi niya alam ang mararamdaman at gagawin niya.
Hindi niya matanggap na hindi talaga pangkaraniwang bata ang batang si Gigi. Halos 1 oras din yata siyang nakatulala. Maya-maya ay nahimasmasan na rin siya. Sa kanya lamang naalala ang kanyang anak. Kahit na alam na niyang aswang yon, hinanap pa rin niya ang batang sanggol sa likod ng bahay nila. Pero laking gulat na lang niya nang makita si Gigi roon na meron ng kinakaing hilaw na manok. Duguan ang bibig at kamay. At ang mas kapansin-pansin pa, nakita niyang parang lumaki ng kaunti ang bata. Gigi, anak! Lumingon sa kanya ang bata. Nakakatakot na ang mukha nito. Hindi na ito yung mukhang maamong bata. Tuluyan ang naging aswang ang mukha nito. Gigi, anak, halika. Huwag ka matakot sa akin. Ako ito. Ako ang mama mo. Binitiwan ng bata ang kinakain niya. Bumalik sa dating anyo nito. Nung lumapit ito sa kanya, nagtataka pa rin siya dahil parang 2 taong gulang na agad ang inilaki nito. Sa palagay ni Elena, dahil doon siya nakatikim na ito ng dugo. Binuhat niya ang bata at dinala niya ito sa banyo. Pinaliguan niya ito dahil sa dami ng dugo na nagkalat sa bibig at kamay. Pagkatapos, ibinalik niya lang ito sa kuna na parang walang nangyari. Sige na anak, matulog ka na. Gabi na. Nandito lang ako. Magbabantay ako sa iyo. Sa kaloob-looban ni Elena, medyo nababahala na rin siya. Pinipilit na lamang niya magpakaina sa bata dahil umaasa pa rin siyang magiging maayos ang lahat. Bumuntong hininga ang babae. Dakong 12:00 ng gabi, biglang dumating si Benedict. Medyo nag-aalangan pa itong lumapit kaya tumayo lang ito sa harapan ng pinto. Nasikaso na ang asawa mong si Raulo. Malalim yung sugat niya sa binti, pero nalinis naman na. Hindi nagsalita ang babae. Ngumiti lang ito ng papilit. Dumako naman ang tingin ni Benedict sa kuna kung saan natutulog doon ang batang si Gigi. Si Gigi ba yan? Bakit parang ang laki niya? Naniniwala na ako sa sinabi ni Mang Tolits. Pero Benedict, parang hindi ko kaya ang sinasabi niya. Parang hindi ko maisip na papatayin niya ang anak ko. Naiintindihan kita, Elena. Alam kong nararamdaman mo yan kasi isa kang ina. Hanggat hindi ka sinasaktan ni Gigi, susuportahan kita. May naisip kami ni Ronald, umalis tayo ngayong gabi. Nakakasiguro kasi kami na bukas, pupuntahan ka na ni Mang Tolits. At sa ayaw at sa gusto mo, baka paslangin niya ang anak mo. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi taong anak ko. Ano ka ba? Magkababata tayo. Kahit na anong pwede kong itulong, itutulong ko. At saka, gusto ko maging masaya ka. Ayaw kitang nakikitang umiyak. Sige na, mag-impake ka na. Hihintayin ko lang makabalik si Ronald. Dala niya ang sasakyan niya mamaya. Aalis tayo. Huwag mo nang intindihin ang asawa mo. Iwan mo na yung gagong yun. Tumango na lamang si Elena. Magkahalong emosyon ng kanyang nararamdaman. Masaya siya kahit papaano dahil may dumadami sa kanya. Pero sa kabilang banda, nalulungkot din siya dahil ang pamilyang inaakala niyang magiging maayos na ay mas lalo pang gumulo. Nang makapag-impake na si Elena, dumating na rin si Ronald. Sumakay na sila at agad na bumiyahe. Nakausap ko na ang tiyuhin ko. Binayaran ko na rin muna yung unang gabi natin doon. Saka na lang tayo mag-ambagan ng rent sa bahay bukas para sa mga susunod nating araw. Alam kong may mga kanya-kanya kayong pinagkakaabalahan, kaya pasensya na kung naaabala ko kayo. Wala naman yun. Masaya naman kami ni Ronald na ginagawa namin to para sa'yo. Elena, huwag ka ma-offend pero sigurado ka bang hindi tayo isasaktan ni Gigi? Nung inatake niya kanina si Khalid, may napagtanto ko. Lahat ng taong mananakit sa akin, sasaktan din niya. Kung hindi naman siya nakakaramdam ng panganib sa inyo, hindi niya kayo sasaktan. Tingin ko, dahil kalahating aswang at kalahating tao lang naman si Gigi, may kakayahan din siyang makapag-isip na parang tao. Yung emosyon ng tao. Baka yun yung namana niya kay Elena. Kung ganon, ayos din pala. Basta, kailangan mo lang alagaan si Gigi para kahit na iba yung uri niya sa atin, magiging mabuti siyang tao. Aswang. Ano ba? Ano ba pwedeng itawag kapag kalahating tao at kalahating aswang? Tawagin mo na lang siya sa pangalan niya. Pero Elena, bakit parang lumaki siya? Nagulat nga rin ako kanina, pero kasi kumain siya ng buhay na manok.
Kinuha niya sa kapitbahay. Tingin ko, mas mabilis siyang lalaki kapag kumakain siya ng kumakain at kapag nakakatikim na siya ng dugo. Dapat bang kumain siya ng ganon? Aswang pa rin si Gigi, kaya sa ayot sa gusto natin, kailangan niyang kumain ng pagkain niya. Pero wag lang tao. Gaya ng ibang aswang na kumakain lang ng laman ng tao. Hindi ko hayaan na maging ganun si Gigi. Sa mga sumunod na sandali ay naging tahimik na ang kanilang biyahe. Maya-maya pa, nakarating na rin sila sa bahay ng kanilang pansamantalang titirhan. Hindi naman kalakihan ang bahay. Sakto lang ang sala at meron lang 2 silid. Malit lang din ang kusina, pero para kay Elena ay ayos na yon. Ang mahalaga naman sa kanya ay hindi na sila matutunto ng albularyo. Sige na, Elena. Magpahinga na kayo ni Gigi. Maya-maya, kami na lang ang gigising sa inyo. Maraming salamat talaga. Pumasok na lamang si Elena at ang kanyang anak sa loob ng isang silid. Noong mga sandaling yon, pinagmasdan na lamang niya ang bata. Napapangiti na lamang siya. Hindi siya makapaniwala na malaki na kagad si Gigi. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi ko hayaan na mapunta ka sa kadiliman at hindi ko hayaan na may amang aapi sa'yo na gaya ni Mang Tolits. Tumabi na lamang si Elena. Niyakap niya ang bata at saka nakatulog na rin. Dakong 5:00 na madaling araw, ginising siya ni Benedict. Nakapagluto na pala ng pagkain ng 2 binata. At nung oras na yon, susubukan pa rin nila kung kakain si Gigi ng pagkain ng isang tao. Nang magkakaharap silang 4 sa hapagkainan, sinubuan ni Elena ng gulay ang bata. Nakahinga sila ng maluwag ng kainin niyo ni Gigi, pero hindi ito kumakain ng karne na niluto. Ganun pa man, kahit na papaano ay nagpapasalamat na lang si Elena. Dahil kahit aswang ito, meron pa rin ito ng katangian ng isang normal na isang tao. Kinaumagahan, kinailangan ni Ronald na umalis. Naiwan si Elena at Benedict sa bahay. Habang ang batang si Gigi naman ay nakatulog ulit. Dadalawin mo ba si Bombay sa ospital? Ayoko na. Ayoko na siya makita. Siya ang dahilan kung bakit nagkandaletse-letse ang buhay ko ngayon eh. Iwan mo na yung siraulong yun. Ituon mo na lang atensyon mo sa anak mo. Isa pa, hindi rin naman niya tinuturing na anak si Gigi eh. Lalo na't nalaman niyang aswang yung bata. Benedict, minsan iniisip ko, sana pala hindi kita binasted noon. Sana pala tayo na lang. Hindi siguro ganito kakomplikado ang lahat. Ano ka ba? May dahilan kung bakit hindi tayo naging tayo. Isa pa, kasama mo pa rin naman ako eh. Nandito ako palagi para tulungan ka. Dumating ang kinagabihan, nakabalik na rin ang binatang si Ronald. May mga dala na itong pagkain. Maghahaponan na sana sila noong mga sandaling yon, pero nakita nilang bigla na lang pumula ang mga mata ng batang si Gigi. Dahil dito, naramdaman na rin ni Elena na merong masamang mangyayari. Maya-maya pa, dumating na ang mga aswang sa bakuran. Naroon ang mga nakaitim na lalaki. Walang pakundangan ng mga ito na pumasok sa loob ng bahay. Kukuha sana ng bote si Benedict, pero bigla na lang itong sinipa ng isang lalaki. Tumalsik si Benedict sa gilid. Si Ronald naman, bigla na lamang hinablot ng isang aswang at hinagis palabas. Anong kailangan nyo? Walang nagsasalita sa mga aswang. Hinawakan lang siya sa damit at binalandra sa gilid. Nang makita yun ng batang si Gigi, biglang lanlisik ang mga mata nito. Lalapit na sana mga aswang sa bata nang biglang sinakmal ni Gigi ang isang lalaki. Mabangis ang batang si Gigi. Sa isang iglap lang, sugatan na ang mga aswang na yon. Pero ang hindi alam ni Elena sa pagkakataong ito, marami pa palang aswang ang naghihintay lamang sa labas. Sa likod bahay, Elena! Dali! Pumunta sila roon. Pero pagdating nila, nakita nilang meron din palang aswang na nag-aabang doon. Wala na silang ibang malalabasan. Kapag pinilit pa nilang makaalis, maaaring mapahamak si Elena at si Benedict. Umamba ng atake ang batang si Gigi. Pero dahil nga masyado pa itong bata at maliit para sa isang katutak na aswang, hindi rin ito agad umubra. Sinipa lang ito ng isang aswang. Gigi, anak! Akmang lalapit na sa kanila ang aswang pero hinarangan ito ni Benedict.
Kinuha agad ni Elena ang kanyang anak at saka bumalik sila sa sala. Lalabas na rin sana sila ng bahay pero ang dami na ring nakaabang na aswang sa harapan ng bakuran. Mukhang di na yata tayo makakalis dito. Ang dami nila. Pambira naman oh. Wala ka bang nadala na baril? Baliw! Paano naman ako magkakaroon ng baril? Unti-unting lumapit sa kanila ang mga aswang. Mabuti na lang ay biglang dumating si Mang Tolits. May mga kasama itong mga manunugis. Pinagtititiran ng mga yon ng palaso ang mga aswang. Agad namang nalaga sa mga yon. Pero kahit na nakaligtas sila Elena sa banta ng mga aswang, batid ng babae na hindi sila makakaligtas sa grupo ni Mang Tolits. Ang batang aswang ang pakay ng mga ito. Bagay na hindi papayagan ni Elena. Nasundan ka namin, Ronald. Mabuti na lang. Kasi kung hindi, baka wala na kayo ngayon. Kung nandito kayo para sa bata, wag na. Hindi naman masamang aswang si Gigi eh. Sa katunayan, iniligtas niya kami sa mga aswang na umatake sa amin ngayon. Tama si Benedict. Siya ang dahilan kung bakit ngayon buhay pa rin kami. Hindi naman problema sa akin kung mabuting aswang ang batang yan o hindi. Ang iniisip ko ay kapag nakuha yan ng ama niya, siguradong magagamit siya sa kasamaan. Hindi. Kaya ko siyang palakihin ng mabuti na parang isang tao. Hindi siya magiging masama. Isa akong ina. Nararamdaman kong hindi siya likas na masamang aswang. May dugo pa rin siyang tao. May dugo ko pa rin siya. Kaya naniniwala kong kakayanin niyang maging normal. Hindi mo naiintindihan. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Kasi hindi naman ikaw ang ina. Hindi usapan dito ang pagiging ina. Ang usapan dito ay ang kaligtasan ng mas maraming tao. Paano mo aalagaan ang batang yan kung ang hari ng mga aswang kayang-kayang kunin sa'yo ang bata? Kahit palakihin mo yan ng mabuti, kapag yan napasa kamay ni Ingkong, tapos na tayong lahat. Kailangan mo makinig sa akin, Iha. Hindi ang batang yan ang tipo ng anak na dapat mong palakihin. Anong karapatan mong diktahan ako? Wala kang alam sa nararamdaman ko kaya huwag mong sasabihin sa akin kung anong uri ng bata ang pwede kong ituring na anak. Hindi ko ibibigay sa iyo si Gigi. Kung talagang hindi ka makikinig sa akin, talagang mapipilitan akong gawin ang paraan na alam ko. Sumenyas na si Mang Tolits sa mga kasamahan niyang manunugis. Naganda na ng mga palaso mga yon. Itinutok na ang mga pana sa direksyon ng batang karga-karga ni Elena. Sandali lang, Mang Tolits. Hindi niyo ba nakikita ang karga ni Elena ang bata? Pati si Elena mapapatay niyo sa ginagawa niyo eh. Sige, ipukol niyo yan! Humarang na rin si Benedict sa gitna. Wala na itong pakialam kung ito ang unang tatamaan ng palaso. Pati na rin si Ronald, humarang na rin. Ano bang ginagawa niyo? Umalis kayo dyan! Hindi ito ang tamang panahon para magpakabayani! Kailangan niyo makipagkaisa sa akin para Kapag tinuloy niyo ito, pinatunayan niyo lang na mas masama kayong manunugis kaysa sa batang ito. ginagawa ko lang ito para sa kapakanan ng mga tao. Bakit hindi niyo maintindihan ang bagay na yon? Bakit ba hindi mo rin maintindihan na pwede namang maging mabuti si Gigi? Kung duda kayo, bakit hindi niyo kami tulungang palakihin siyang sa tamang landas? Ang sabihin niyo, wala kayong pakialam. Naramdaman na lamang ni Elena na parang humahaba na ang kuko ng batang si Gigi. Habang nag-uusap sila, ay bigla na lang tumalon pababa ang bata. Pinagtititira yun ng palaso, pero hindi natamaan ng gumapang paakyat ng bubungan. Sinubukang habulin yun ng mga manunugis, pero masyadong mabilis ang bata. Nakatakas na rin ito at hindi na rin nila nahabol pa. Laking panghihinayang ng mga manunugis lalong-lalo na si Mang Tolits. Nakahinga naman ng maluwag si Elena para sa kanya. Mas mainam nang nakatakas ang bata kaysa mamatay ito sa kamay ng mga manunugis. Ngayong wala na sa kamay mo ang batang yon, malaki na ang tsansang makuha siya ng kanyang ama. At kapag nangyari yon, mahirapan na tayong talunin si Ingkong. Sino ba kasi yung Ingkong na sinasabi mo? Ang Panginoon ng peking albularyo na si Romana, ang hari ng mga aswang, ang sinaunang aswang na hanggang ngayon hindi pa rin namamatay. Isa siyang immortal. Isang bagay lang ang makakapaslang sa kanya. Walang iba kundi ang medalyon. Ikaw, Elena, kapag lumaganap na ang kaguluhan, wala akong pwedeng sisihin dito kundi ikaw lang. Kung isinuko mo sa akin ang bata, wala nang mga buhay na kailangan pang mawala. Napapailing na lamang si Mang Tolits. Dismayado ito sa nangyari. Mga kasama,
kunin niyo ang bangkay ng mga aswang. Dadalhin natin niya sa gubat at sabay-sabay nating susunugin. Sandali pang napatingin si Mang Tolits kay Elena. Bumuntong hininga ang matanda at saka nauna na ring naglakad palabas. Nang makaalis na ang mga manunugis, napaupo na lamang si Elena sa harapan ng pinto. Sa puntong ito, hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Nagulat na lamang ang dalawang binata nang biglang tumakbo ang babae palabas. Iniisip niya kasing baka hahanapin nila Mang Tolits ang batang si Gigi. Kaya naman nagdesisyon itong magtungo rin sa kagubatan. Wala nang pakialam si Elena kung madilim. Ang tanging nasa isipan niya ay mahanap at maibalik ang kanyang anak na si Gigi. Nang makaramdam ng pagod ay napaupo na lamang siya sa tapat ng puno. Nakasunod naman sa kanya agad ang dalawang binata na kanina pa rin takbo ng takbo. Kailangan ko mahanap si Gigi. Hindi siya pwedeng mawala sa akin. Hindi pwedeng makuha siya ng hari ng mga aswang. Hindi pwedeng makuha sila ni Mang Tolits. Ipagpabukas na natin ang paghanap. Mas delikado ngayon. Kapag may mga nakasalubong tayong aswang, wala tayong magagawa. Wala tayong dalang kahit na anong pangprotekta sa sarili natin eh. Tama si Benedict, Elena. Umuwi na muna tayo. Mas mahihirapan tayo kapag ngayon tayo naganap. Baka sa halip makita pa natin si Gigi tayo naman ang mamatay. Sorry, hindi ko na kasi talaga alam ang gagawin ko. Inalalayan na siya ng dalawang binata. Nang maging kalmado na siya ay nilisan na rin nila ang kagubatan. Bumalik na muna sila sa kanilang bahay. Sa kakaiyak, hindi na namalayan ni Elena na nakatulog na pala siya. Umaga na nang magising siya sa pag-aakalang nasa tabi na niya si Gigi. Pagbangon niya, nakita niya sa labas ang dalawang binata. Nililinis sa mga natuyong dugo sa bakuran. Umupo siya sa gilid. Bigla niyang naalala ang kanyang asawa na si Khalid. Kahit na naging masama ang trato nito sa kanya, meron pa rin parte ng pagkatao niya na tila nag-aalala pa rin para sa lalaki. Nagising ka na pala. Siya nga pala, pagkatapos mong kumain, uuwi na muna tayo sa atin ha. Kukuha lang ako ng mga damit ko. Tapos ikaw, kunin mo na rin lahat ng mga gamit mo. Para naman habang nandito tayo, meron kang nagagamit o nasusuot. Tumango na lang ang babae. Wala siyang ganang makipag-usap hanggang sa nasa biyahe na sila ay parang wala siya sa sarili. Nakatingin lang siya sa dinaraanan nila. Ilang minuto lang, narating na rin nila ang kanilang lugar. Lalo lang siyang nakaramdam ng lungkot. Walang katao-tao. Tumuloy siya sa kwarto nilang mag-asawa. Habang nagkakalkal siya ng damit, nakita niya ang bag ng asawa niya sa ilalim ng kama. Hinugot niya yon. Pagbukas niya, nakita niya ang medalyon na naroon. Nagsalubong ang kilay niya. Sa hindi malamang dahilan, naisipan niyang kunin yun at inilagay kagad sa kanyang bag. Sigurado ka bang okay ng lahat ng gamit mo? Wala ka na bang ibang nakalimutan? Wala na, okay na ako. O sige, tara na. Isang mapait na ngiti na lamang ang naisukli ni Elena sa binata. Mula noong araw na yon, hindi na talaga nasilayan ni Elena ang kanyang anak. Lumipas ang halos 3 buwan, tila nasanay na lang siya na wala na ang presensya ni Gigi. Kahit na may nararamdaman pa rin siyang lungkot, kinakaya na niyang mabuhay at magsimula ng panibagong buhay niya. Magkasama silang 3 sa iisang bahay. Wala namang problema si Elena sa setup nila dahil mabait naman ang 2 lalaking kasama niya. Malayong-malayo sa kanyang asawa na si Khalid, na wala pa rin siyang balita kung ano na ang nangyari. 3 buwan na ang nakalipas pero hindi pa rin makapaniwala si Elena sa mga nangyari. Ang akala niya pa hindi siya makakawala sa sitwasyon na yon. Pero ngayon, 3 buwan na rin walang nangyayaring kakaiba. Tila bumalik na ang buhay niya sa normal. Walang paramdam ang aswang. Wala na rin paramdam sa kanila si Mang Tolits. Sigurado ka bang maghahanap ka na ng trabaho? Ayos lang naman sa amin ni Ronald na wag na muna. Alam naman namin kung gaano kahirap ang pinagdaraanan mo. Oo nga, huwag mong pwersahin ng sarili mo. Hindi, kaya ko naman eh. Isa pa, gusto ko rin namang makatulong sa inyong 2. Ayaw ko maging pabigat habang buhay. Isa pa, para naman makapaglibang-libang naman ako. 3 buwan na rin ang nakalipas.
Hindi pwedeng habang buhay na lamang ako nalulugmok. May punto naman siya, pre. Kailan mo ba balak mag-apply? Mas maganda siguro kung bukas na kagad. Sabihan mo lang kami para maihatid ka namin. Ay, hindi na. Kaya ko naman mag-isa eh. Sayang ang benta niyo kung isasara niyo ang babuyan ng isang araw. Ayos si Elena, pre. Independent woman. Masaya lang sana sila nung hapon na yon. Ang kaso nga lang, nawala ang mga ngiti nila nang mapatingin sila sa pintuan. Isang binatilyo ang nakatayo roon. Tulala, madungis ang muka at katawan. Umaalingasaw na ang amoy nito. Sino ka? Uy! Sino ka? Bakit ka nandito? Sandali. Bakit? Kilala mo ba siya? Diyos ko! Lumapit si Elena sa binatilyo at kahit marumi ang binatilyo ay agad niya itong niyakap ng mahigpit. Takang-taka si Benedict at Ronald noong mga sandaling yon. Hindi kasi talaga nila makilala ang nasa kanilang harapan. Elena, sino ba yan? Kapatid mo ba yan? Si Gigi! Si Gigi? Teka, papanong... Pre, mukha nung umalis siya. Marami siyang kinain na karne. Ilang beses siguro siyang nakatikim ng dugo kaya ganyan siya kagad lumaki. Ganyan ba talaga lahat ng aswang? Hindi ko alam eh. Pero baka si Gigi lang. Kasi nga, espesyal ang kaso niya. Saan ka ba napadpad, anak? Hindi sumagot ang binatilyo. Tumingin lang yon kay Elena. Elena, kung si Gigi nga yan, malamang hindi pa siya marunong magsalita kahit malaki na siya. Kasi kung iisipin mo yung edad niya parang 1 taon pa lang. Si Gigi ito. Malakas ang pakiramdam ko. Nararamdaman ko si Gigi ito. Halika na anak, papaliguan ka ni Mama. Nang lapitan na yon ni Benedict at Ronald, namukhaan nga nila ito. Kawig ito ni Elena at pagtingin nila sa kuko ng binatilyo, lagpas 2 pulgada na ang haba nito. Dinala na kagad ni Elena sa banyo si Gigi. Pinaliguan ito ng babae hanggang sa magmukha na itong malinis. Ginupit din nila ang kuko ni Gigi. Makalipas lang ang ilang minuto, mukhang tao na ulit ang itsura ng binatilyo. Yan! Mukhang hindi na siya nahanap nila Mang Tolits at ng hari ng aswang Gigi anak, anong nangyari sa iyo sa gubat? Tumingin lang sa kanya si Gigi na parang hindi siya nito naiintindihan. Niyakap na lamang ito ni Elena na mahigpit. Wala nang pakialam ang babae kung sumagot man ito o hindi. Dahil ang pinakamahalaga na lamang para sa kanya ay kasama niya na ulit ito. Ngayong nandito na ulit ang anak mo, nakakasiguro ako na magbabago na naman ang takbo ng buhay mo, Elena. Ang mabuti pa siguro, sa Maynila na kayo tumira. Tutulungan ka namin makaalis. Aalamin namin sa Pierre kung kailan may biyaheng pa Maynila. Tapos, umalis na kayo kagad kapag meron. Sige, maraming salamat. Alam ni Elena na nasa alanganin na namang lagay ang buhay ng kanyang anak. Kaya naman, noong sumapit na ang kinagabihan, ay parang mapapraning na naman siya sa kakabantay sa paligid. Nagiging tamang hinala na siya dahil sa mga nararanasan niya. Dakong 12:00 ng gabi, dilat pa rin ang mga mata ni Elena. Kahit na antok na, ay pinilit niyang hindi makatulog. Pagtingin niya kay Gigi, mahimbing lang ang tulog ng binatilyo. Pero maya-maya lang narinig ni Elena na merong kumakatok sa pintuan nila. Paglabas niya ng kanilang silid, inabutan na niya ang 2 lalaki sa sala. Sino yun? Sandali, sisilipin ko. Naglakad ang lalaking si Benedict para sa pintuan. Merong maliit na butas doon. Pagtingin niya sa labas, nakita niyang naroon sila Mang Tolits. Kasama na naman ito ang mga manunugis. Agad na bumalik si Benedict sa kanila. Naalarma na ang dalaga ng mga sandaling yon. Sinarado niya kagad ang pintuan ng silid nila ni Gigi. Ronald, alam kong nariyan na ang anak ni Elena. Hindi kami pwede magkamali. Dito kami tinuro ng langis na lana. Kaya gusto ko sana makausap kayo. Buksan niyo ang pinto! Hindi nakatiis si Elena. Malakas ang loob niyang binuksan ang pinto at bumungad naman sa kanila si Mang Tolits. Agad namang itong pumasok at tiningnan ng bahay. Ano bang sinasabi niyo? 3 buwan nang hindi ko nakikita si Gigi. Ni hindi ko nga alam kung ano nang nangyari sa kanya
3 dekada na akong albularyo, iha. Hindi ako pwedeng magkamali. Narito ang anak mo. Kaya naman, isuko mo na siya sa amin para wala na tayong problema. Mawalang galang na po Pero trespassing na po ang ginagawa nyo Pumasok kayo sa bahay namin nang walang paalam. Hindi nyo ba alam na pwede namin kayong kasuhan? Alam ko, pero hindi naman na mahalaga sa akin kung makulong ako o hindi. Ang mahalaga sa akin ay ang kaligtasan ng maraming tao. Mga kasama, halugugin niyo ang bahay. Ihanda niyo ang sarili niyo dahil baka bigla kayong atakihin. Kabadong babae nang makita niyang lumapit na sa silid nila ang mga manunugis. Sinundot-sundot ng alambre ang doorknob. Nang mabuksan na ang pintuan, nanlamig si Elena dahil alam niyang naroon ang kanyang anak. Pero ang sabi ng mga manunugis, wala roon ang hinahanap nila. Nakahinga na ng maluwag ang babae. Napansin niya sa loob ng silid na parang nakabukas ng bahagya ang bintana. Alam niyang nakatakas na agad ang binatilyo bago pa man dumating sila Mang Tolits. O di ba wala? Ang kukulit niyo naman kasi. Pasensyaan tayo, Mang Tolits. Pero bukas din, irereklamo namin kayo. At kung ano man ang sinasabi niyong langis na lana, hindi na kayo dapat magtiwala dyan dahil nagkamali kayo. Pasensya na. Hindi ko inaasahan na magkakamali ako. Sobrang tagal ko nang ginamit ang langis na lana, pero hindi ko alam kung bakit ngayon lang ako pumalya. Pasensya na talaga. Pasensya na rin po, kasi bukas baka makulong na kayo. Palis na sana sila Mang Tolits nang biglang napatigil ang mga yon sa bakuran. Kahit sila Elena, narinig din ang mga malalakas na hiyaw ng mga aswang sa kagubatan. Lalong nanindig ang mga balahibo ni Elena. Pakiramdam niya, may mangyayari na namang masama. Ronald, pre, kunin mo na yung binili nating baril. Hindi nagtagal, bigla na lamang umatake ang mga aswang sa mga manunugis. Sa bilis ng mga pangyayari, nadali agad ang mga bata-bata ni Mang Tolits. Tinamaan ang mga yon sa iba't ibang parte ng katawan. Laban lang! Laban! Walang atras! Binunot na ni Mang Tolits ang kanyang palakol. Nagmamadali itong ipinagtatataga ang mga aswang. Habang ang iba naman niyang kasama ay hinila papasok ng bahay nila Elena. Tumulong na rin ang 2 binata sa pagsagip sa iba. Elena, dito ka lang. Tutulungan namin sila. Pre, tara! Pinagbababaril ng 2 lalaki ang mga aswang. Kahit na papaano, nakatulong ang ginawa nila dahil sandaling tumigil at nagtago ang mga nilalang. Noong mga sandaling yon, aminado ang matandang si Tolits na nabigla sila sa pag-atake ng mga aswang. Kaya naman, maging ito rin ay nababahala sa mga susunod na mangyayari. Mang Tolits, akala ko ba kakayanin niyo mga aswang? Ano nangyari? Hindi namin namalayan ang pagdating nila eh. Totoo ngang hindi na gumagana ang lana. Mga kasama, ihanda niyo ulit ang sarili ninyo. Sa pagkakataong ito, hindi na tayo padadaig. Hindi pa natapos ang gulong yon, naganda rin muli ang mga aswang. Maya-maya pa, sumagu pa ulit sila sa mga nilalang. Sa mga oras na ito, hindi maiwasan ni Elena na hanapin ang kanyang anak. Nababahala kasi siya na baka isa sa mga aswang na yon si Gigi. Makalipas pa ang ilang minuto, kitang-kita na ang pagiging dihado ng mga manunugis. Unti-unti na silang nagagalusan. Puro tama na ang iba nilang mga kasama. Kaya naman, napilitan na lang silang pumasok sa loob ng bahay. Kung hindi nila yun gagawin, siguradong mamamatay na silang lahat dahil iilan na lang sa kanila ang nakatayo. Bera, malas! Pre, mauubos na bala ko. Huling magasin na to. Nalinti ka na! Mawawala na sana sila ng pag-asa nang marinig nilang parang nasasakta ng mga aswang sa labas. Pagsilip nila sa labas, nakita nila ang binatilyong si Gigi na kinakalaban ng mga kapwa-aswang. Malakas ang binatilyo. Kakaiba rin ang bilis nito na siyang ginagamit nito para isa-isahin ang mga kalaban. Nanlalaki ang mga mata ni Mang Tolits. Hindi ito makapaniwala sa nasasaksihan niya. Sa buong buhay ng matandang lalaki, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang aswang na kinakalaban ng mga kalahi niya. Kaya sa mga sandaling ito, tila unti-unti nang nakukumbinsi ang kalooban ng matanda na totoo ngang mabuting aswang si Gigi.
Tulungan natin siya, tara! Muling lumabas sa mga manunugis. Nang hiram na rin ng itak si Benedict at Ronald nang maubusan na ng balang kanilang baril. Nakipagtagaan na sila sa mga aswang. Mas lumakas ang kanilang loob dahil sa pinakita ng binatilyong si Gigi. Noong mga sandaling yon, unti-unting nalulugi ang hanay ng mga aswang. Napapansin ng mga nilalang na yon na kapag tumatagal, mauubos at mauubos na rin sila. Dahil kasi sa pagiging mabangis ni Gigi, walang umubra kahit isa sa kanila. Kaya naman nakapagdesisyon na ang ibang aswang na umalis na lamang at umatras. Pagkatapos ng laban, agad na lumabas ng bahay si Elena. Muli niyang niyakap ang kanyang anak. Diyos ko, nasaktan ka ba? Nagtago si Gigi sa likuran ng babae nang makitang nakatingin si Mang Tolits. Takot na takot ito sa matanda. Nagkamali ako. Pinatunayan yung nagkamali ako. Kaya naman, gusto kong humigay ng paumanhin. Pasensya na, pero gusto kong maintindihan ninyo na wala naman akong ibang inisip kundi ang kapakanan lamang ng mga tao. Ngayon bang nakita niyo na pwede tayong matulungan ni Gigi, hindi niyo na siya kukulitin? Yun ay kung makikipagtulungan siya sa amin. Teka, isasama niyo siya sa laban? Elena, malakas ang batang yan. Wala ni isa sa amin ang may kakayahang umarap sa hari ng mga aswang. Siya lang. Nang marinig yun ni Gigi, lumabas ito sa likuran ng kanyang ina. Humarap ito kay Mang Tolits at tumango-tango. Elena, mukhang gusto niya rin yung sinasabi ni Mang Tolits. Tingin ko, gusto talaga ni Gigi na patunayan sa lahat na mabuti siyang aswang. Sige, papayag ako pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Gusto kong naroon ako sa labanan. Mas malakas ang loob niya kapag nakikita niya akong kasama niya. Elena, mukhang delikado naman yung sinasabi mo eh. Pinuno at hari ng mga aswang ang makakalaban natin. Hindi to biro. Sige, papayagan kita. Sa ngayon, makikinig ako sa opinyon ng isang ina. Maraming salamat. Matapos ang usapang yon, inasikaso na muna nila ang mga kasamahan nilang sugatan. Wala namang nasawi sa kanila. Pero karamihan sa iba ay malalalim ang sugat. Buti na lang ay handang-handa na ang samahan ng mga manunugis. At dahil karamihan sa mga nakaligtas ay mga lehitimong manggagamot, naging mabilis din naman ang panggagamot sa mga kasamahan nila. Habang abala ang iba, nilapitan ni Mang Tolits ang babae. Abala lang si Elena sa kusina noong mga sandaling yon. Iya, pasensya na sa nangyari ha. Ginawa ko lang naman ang trabaho ko bilang protektor ng mga tao. Naintindihan ko naman ang ginawa niyo. Kahit sino, pagdududahan din naman ang pagiging aswang ng anak ko. Pero nagpapasalamat ako sa inyo kasi naniwala kayo sa kanya. Elena, papaalalahanan lang kita ha. Hindi magiging madali ang laban sa hari ng mga aswang. Ngayon pa lang, sasabihan na kitang masasakta ng anak mo. Wala bang paraan para mas lumakas siya? Para matapatan niya yung hari ng mga aswang? Ano kaya kung pakainin natin siya ng maraming karne o hilaw na hayop? Napalingon silang dalawa nang biglang pumasok sa kusina si Gigi. Sa nakita niyo, ang bilis lumaki ng bata. 1 taon pa lang pero pang binatilyo na kagad ang katawan. Pero hindi natin pwedeng gawin yon. Kapag mas bumilis ang pagtanda ng katawan niya at nahuli ang utak niya, mas maaga siyang tatanda at manghihina. Hindi ko rin alam kung bakit galon siya. Kahit ako, ngayon lang din ako nakakita ng ganitong kaso. Siguro dahil talaga espesyal ang anak mo, Elena. Pero huwag ka mag-alala. Magtiwala tayo sa anak mo. Huwag nating kalimutan na may dugo rin siya ng dugo ng hari ng mga aswang. Bumuntong hininga na lamang ang babae. Kahit na sinasabi yon ni Mang Tolits, hindi pa rin niya maiwasang hindi kabahan. Bukod sa alam niyang bata pa ang isip ni Gigi, wala naman siyang ideya kung anong klase ng aswang ang hari ng aswang at kung gaano ito kalakas. Dumaan pa ang ilang oras, natapos na rin sila sa panggagamot. Dahil gabi na, napagpasya nila Mang Tolits na doon na muna sila titigil. Magbabantay sila sa bakuran. Hindi sila matutulog. Palilipasin nila ang gabi at kapag sumapit na ang umaga, isasama na nila sila Elena sa kanilang kampo. Nakatambay lang sa sala ang tatlo. Si Gigi naman
ay nagpapahinga na rin sa loob ng silid. Hindi sila dinadalaw ng antok dahil sa kabang nararamdaman, gising na gising pa rin ang kanilang diwa. Alam nyo, sa totoo lang, kabado ako sa hari ng mga aswang eh. Kasi hindi naman siya magiging hari kung hindi siya malakas eh. May tiwala ako kay Gigi. Alam kong kakayanin niya yun. Pero teka Elena, nasa na kaya yung matandang babae na nagpainom sa'yo ng ano? Di ba aswang din daw yon? Wala na akong balita sa kanya. Dahil sa matandang yon, nangyari ang lahat ng ito. Kaya dapat magbayad din siya. Kapag nakita ko yun sa labas, uunahin ko yun. Wala akong pakialam kung matanda na siya. Kahit matanda na yon, aswang yun pre. Hindi mo kaya mag-isa yun. Eh, yung asawa mo kaya Elena, ano na kaya nangyari doon? Wala na akong pakialam sa taong yon. Patagal ko na siyang kinalimutan. Wala na siyang puwang sa buhay ko. Ikaw nga Ronald, matulog ka na. Pinapaalala mo pa kasi. Hindi ako makatulog kapag hindi kita katabi. Sira ulo. Kinaumagahan, kinailangan na nilang lisanin ang bahay na yon. Mas ligtas sa kampo ng mga manunugis kaya pumayag si Elena na manatili sila roon kasama si Gigi. Maigpit lamang ang hawak ni Gigi kay Elena. Ramdam na ramdam ng babae ang takot ng binatilyo. Huwag kayo mag-alala. Ang daan na ito ay ligtas. Dito kami lagi dumaraan. Isa pa, umaga naman ngayon. Mas madali naming malalaman kung aatake sila o hindi. Pagdating natin sa kampo, pagpahingayin niyo si Gigi ha. Mas magandang makapag-ipon siya ng lakas. Ngumiti pa si Mang Tolits kay Gigi. Natuwa naman sila nang makitang nakangiti rin ng binatilyo. Yun ang unang pagkakataon na nakita ni Elena na nakangiti ang kanyang anak. Hindi nagtagal ay narating na rin nila ang kampo. Para din itong maliit na barangay. Pero ang pagkakaiba lang, halos lahat ng nandun ay puro manunugis. Pinapunta sila sa loob ng isang bahay. Doon na muna sila pinatuloy para makapagpahinga. Gigisingin na lang namin kayo mamayang gabi kapag kakain na. At mamaya pag-usapan din natin kung anong gagawin at mga plano natin. Maraming salamat po, Mang Tolits. Ngumiti ng malapad ang matandang lalaki at saka naglakad na rin paalis kasama ng ibang manunugis. Ayos eh, no? Puro manunugis at albularyo pa lang naririto. Kaya nga kampo ang tawag nila rito, di ba? Nung umagang yun, nagpahinga silang apat. Magkatabing natulog ang mag-ina. Sa sobrang sarap ng kanilang tulog, hapon na nang magising sila. Palubog na rin ang araw. Naunang bumangon ng babaeng si Elena. Sumilip siya sa labas. Nakita niyang abala pa rin ang mga tao sa labas. Nakahinga ng maluwag ang babae. Nang maramdaman na wala namang panganib sa lugar, napatingin siya nang makitang masarap pa rin ang tulog ni Gigi. Nagugutom na ba kayo? Lalabas ako, kakausapin ko si Mang Tolits. Baka may pagkain na sila. Oo, nagugutom na ako. Buti naman natanong mo. Ayos lang ako. Lumabas ang lalaking si Benedict, pero hindi pa man ito nakakalayo. Narinig na nila ang tunog ng kampana. Nung una ay hindi nila alam kung para saan yon. Pero nang sumilip sila sa labas, nakita na nilang natataranta ang mga manunugis. Aligaga ang iba at ang iba naman ay naghahalungkat ng mga kagamitan. Teka, anong nangyayari? Maganda kayo! Maganda kayo! Paparating na ang mga aswang! Agad na napatayo sina Elena. Nagising na rin ang binatilyong si Gigi. Maya-maya pa, dumating na rin silang Mang Tolits. Kasama na nito ang opisyal na mga manunugis. Tayo na ang pinuntahan dito ng mga aswang. Ihandaan niyo ang mga sarili ninyo. Kasama ng mga aswang ngayon ang hari nila. Ramdam na ramdam ko. Nang marinig na nila ang hiyawan ng mga aswang, hindi na sila nagsayang ng sandali. Pumorma na rin agad sila. Kahit si Elena ay humawak na rin ng itak. Wala na siyang pakialam kung marunong siya o hindi. Basta isa lang ang layunin niya kung bakit gusto niyang sumama. Gusto niyang malaman ng kanyang anak na nakasuporta siya sa laban. Hindi nagtagal, nakapasok na rin ang aswang. Pinangunahan ito ng isang matandang lalaki na kulay puti na rin ang buhok. Sandaling tumigil ang mga yon sa bukana. Sinipat kung nasaan si Gigi. Miguel, nandiyan ka pala anak ko. Halika, lumapit ka na sa akin.
Nandito ako para sunduin ka! Humarang si Elena sa kanyang anak na si Gigi. Matapang nitong sinagot ang hari ng mga aswang. Hindi Miguel ang pangalan ng anak ko. Gigi ang pangalan niya. At hindi mo siya anak. Elena, anak natin siyang dalawa. Nakakalimutan mo na bang siya ay galing sa dugo ko at siya ay pinagbuntis mo? May tumawang matandang babae sa gilid. Nakita ni Elena si Aling Romanya na parang nangaasar pa sa kanya. Agad na nakaramdam ng inis ang babae. Kung may kakayahan lamang siyang makalapit, baka sinabunutan na niya ang matandang yon. Salamat sa akin, Ingkang. Kasi natupad ang pangarap mong magkaroon ng sariling anak sa tao. Kaya dapat... Nagulat silang lahat nang biglang itarak ni Ingkong ang kamay nito sa tiyan ng matandang babae. Agad itong sumuka ng dugo. Kalaunan ay namatay na lang ng ganun kadali ang matanda. Ayaw ko sa lahat na may umeksena kapag nagsasalita ko. Kaya ikaw, Elena, ibigay mo sa akin ang anak natin. Ako ang mas kailangan niya kesa saya. Manahimik ka. Hindi ako papayag na mapunta siya sa kampo na kadiliman na kagaya mo. Isinilang ang batang si Miguel para maging masama. Yon ang kanyang kapalaran, Elena. Hindi mo na yon mababago pa. Hindi siya katulad mo. Kayang maging mabuting aswang ni Gigi. At baka nakakalimutan mo, meron ding dugo ko ang nananalaytay sa kanya. Kaya hindi malabong maging iba ang landas niya kumpara sa landas mo. Miguel, anak, lumapit ka sa akin. Ako ang hari at ikaw ang prinsipe ng mga aswang. Tayo ang magkakamping dalawa. Hindi sila ang kakampi ba? Huwag ka nang umasa pa, tanda. Kasi kahit na anong gawin mo, hindi mo mapipilit ang anak ko. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na isuko sa akin ang batang yan. Kapag hindi kayo sumunod, mauubos kayong lahat. Hindi kami natatakot sa'yo. Kahit na anong mangyari, hindi namin ibibigay sa'yo si Gigi. Dahil alam namin gagamitin mo lang siya sa kasamaan. Lalong nanggalaiti ang matandang aswang. Bumakat na ang mga ugat nito sa sintido. Hindi ka namin uurugan, Ingkong. Makikipagsabayan kami sa iyo hanggang kamatayan. Kung kamatayan lang pala ang habol ninyo, pwede ko namang ibigay yon sa inyo. Sumenyas na ang matandang aswang sa mga kasamahan nitong aswang. Tulad ng inaasahan, nagsimula ng umatake ang mga yon. Nagmamadaling lumipad at gumapang ang mga aswang patungo sa kanila. Buti na lang ay handa sila sa mga sandaling yon. Kaya kahit na papaano ay nadepensa nila ang unang atake ng mga ito. Habang sila Elena naman, mas pinili na lamang na magtago na muna sa gilid. Sa nakikita kasi nila, malabong makasabay sila kagad dahil masyado pang marami ang nasa labanan. Samantala, hindi naman inalis ni Elena ang kanyang tingin kay Gigi. Nakikipaglaban na rin kasi ang binatilyo noon sa mga sandaling yon. Malakas ang mababangis na mga aswang na kasama ng hari ng aswang. Kaya naman nahirapan din ang manunugis na talunin ng mga yun. Wala pang kalahating oras, marami-rami na rin ang nagalusan sa kanila. Pero kahit na papaano, meron na rin naman silang nabawa sa hanay ng mga aswang. Dumating na sa puntong nagkatapat na nga ang mag-ama, ang hari ng mga aswang at ang anak nitong si Gigi, na kung tutuusin, ito ang prinsipe ng kanilang lahi. Yan ang gusto ko sa iyo, anak. May pagkukusa kang humarap sa akin. Nung mga sandaling yon, lumabas na rin si Elena. Lumapit sila kay Gigi pero hinawi sila ni Gigi papunta sa gilid. Ayaw ng binatilyo na makialam sila sa magiging laban nito kay Ingkong. Anak, mag-iingat ka! Kung talagang gusto mong maturuan ng leksyon, Miguel, wala namang problema sa akin. Ako na mismo magtuturo sa iyo ng aral na dapat mong malaman. Walang ano-ano, umatake ng mabilis ang matandang si Ingkong. Agad nitong pinatikim ng malakas na suntok si Gigi. Tumilapon ang binatilyo, pero hindi pa nakontento si Ingkong. Dinakma niya kaagad ang binatilyo. Kinalmot naman niya ito ng mahaba. Sa mga sandaling ito, kitang-kita nila Elena ang pagkakaiba sa lakas ng dalawa. Masyado pa talagang bata si Gigi. Sa pagkakataong ito, tumulong na rin si Mang Tolits kay Gigi. Magaling ang matandang albularyo sa pakikipaglaban.
Kaya kahit na papaano, nakatama ito kay Ingkong. Nasugatan ni Mang Tolits ang hari ng aswang sa muka. Nang gigigil si Ingkong sa kanya, sinaksak ni Ingkong si Mang Tolits gamit ang mahahaba nitong kuko. Tinamaan sa kanang balikat na matandang albularyo. Dahilan para bumagsak din agad ito. Sobrang bilis niya! Lalabas na sana si Elena para puntahan ang kanyang anak, pero pinigilan lang ito ni Benedict at ni Ronald. Kailangan ako ng anak ko! Wala tayong magagawa ron. Mamamatay lang din tayo ng walang saysay. Magtiwala tayo kay Gigi. Hintayin natin siya makabangon. Pagtingin nila sa labanan, nakita nga nila si Gigi na nakatayo na. Binigla nito si Ingkong. Dahil hindi nakapaganda ang pinunong aswang, tinarak ni Gigi ang mahaba nitong kuko sa kanang dibdib na matandang aswang. Pero sa halip na mamatay yon, tila wala lang nangyari kay Ingkong. Kinalmot pa ni Gigi ng ilang beses ang pinunong aswang. Pero walang talabang lahat ng kanyang ginagawa. Kaya ang ginawa na lamang ng binatilyong aswang, sinuntok niya ng malakas si Ingkong sa tiyan. Sinundan pa nito ng isa pang suntok sa muka. Dahil dito, nakita ni Gigi na parang tinablan si Ingkong. Kaya naman lumusob pa ng lumusob ang haring aswang. Dahilan para matadtad nito ng suntok si Ingkong. Pero nabigla na lamang silang lahat nang mahawakan ni Ingkong ang kamao ni Gigi. Kung hindi kita mapapakinabangan, papatayin na lang kita kesa ako pa ang mapatay mo! Hindi lang ni Ingkong ang kamay ni Gigi. Hinawakan nito sa muka ang binatilyo at saka pinagkakalmot ng marami sa dibdib at tiyan. Hindi makapalag ang binatilyo noon. Bagay na parang dumudurog sa puso ni Elena. Hindi niya kayang makita na sinasapit yun ni Gigi. Lupaypay na ang binatilyo nang lumabas na si Elena sa kinalalagyan niya. Hindi na siya napigilan pa ng dalawang lalaki. Wala na siyang takot na nararamdaman nang harapin niya si Ingkong. Tatagay niya sana yon pero naagaw lang sa kanya ni Ingkong ang itak at binato sa gilid. Elena, ang mabuti pa, sumama ka na lang sa amin, sa akin. Gagawa tayo ng bagong anak. Hindi gaya nitong anak natin na lalampa-lampa, nakakadismaya, mahinang nilalang. Hindi na naituloy pa ni Ingkong ang kanyang sasabihin nang biglang malakas na lumapat ang palad nito sa mukha ng matanda. Kahit na kailan, hindi ako sasama sa iyo. At kahit na kailan, hindi mo magagamit si Gigi sa kasamaan. Huwag mong inuubos ang pasensya ko, Elena. Sa lahat ng narito, ikaw ang hindi ko kayang saktan. Dahil alam kong ikaw lang ang maaaring makatulong sa akin. Ikaw lang ang makakapagbigay sa akin ng panibagong anak. Manigas ka! Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa magkaanak sa uli. Sinampal ni Ingkong ang babae. Bagsak agad si Elena sa gilid at tumugo ang labi. Kung wala rin ako mapapala sa'yo, mas mainam pang mawala ka na lang din kasama ng anak mong lampa at walang kwalta. Sinakal siya ni Ingkong. Itinaas na matandang aswang si Elena sa ere. At kahit nalantang gulay na si Gigi, ginawa pa rin nito ang makakaya nito para tulungan ng kanyang ina. Ang kaso nga lang, nadakma lang din ito ni Ingkong. Bitiwan mo sila! Matapang na lumabas si Benedict sa pinagtataguan nila. Pero hinarang ito ng mga aswang. Ganon din ang lalaking si Ronald. Hindi na nakalapit ang mga ito sa mag-ina. Ganito ang mas maganda. Sabay kayong mamamatay. Literal na mamamatay kayo sa kamay ko! Sakal-sakal sila ng haring aswang sa magkabilang kamay. Kakaunting sandali na lang ay malalagutan na sila ng hininga. Pero naalala ni Elena ang daladala nitong medalyon sa kanyang bulsa. Binunot niya ang medalyon. Nang makita ito ni Ingkong, nanlaki ang mga mata nito at agad na binitiwan ng mag-ina. Noong mga sandaling yon, ay hindi alam ni Elena kung ano ang meron sa medalyon. Basta nang makita niyang tila natatakot ang hari ng mga aswang, hindi na siya nagdalawang isip na idikit yon sa mismong dibdib ng matandang aswang. Dahil sa kanyang ginawa, nakita niyang tila nasunog ang dibdib ni Ingkong. Unti-unti itong naabo, ganun din ang iba pang aswang na nasa paligid. Si Gigi lamang ang natirang aswang sa kadahilan ng hindi ito purong aswang.
lahat ay nakahinga naman ng maluwag nang tuluyan na nilang matalo ang mga aswang. Niyakap na lamang ni Elena ang kanyang anak na pagod at bugbog ang katawan. Makalipas lang ng 2 linggo, nakarecover na rin ang lahat sa labanan. Maraming namatay sa mga manunugis, pero ang kamatayan naman ng mga yon ay itinuring na kabayanihan ng lahat. Samantala, dahil tapos na rin naman ang laban, nagpasya si Elena na manirahan sa malayo sa mga tao. Yun ay para mailayo ang kanyang anak sa posibleng panganib na dala rin ng ibang tao. Naintindihan naman yon nila Benedict at Ronald, kaya magmula noon, magkasama nang namuhay ang mag-ina. Tanggap na tanggap ni Elena si Gigi, kahit isa itong kalahating tao at kalahating aswang ito. Tungkol naman sa lalaking Bombay na si Khalid, hindi na talaga yung binalikan ni Elena kahit pa ilang beses na yung magmakaawa sa kanya. Para kay Elena, mas masaya na ang mamuhay na kasama si Gigi kesa makasama ang isang lalaki na kahit kailan hindi naman nagkaroon ng totoong pagmamahal sa kanya. Wakas,